kailangan akong mauna. Ang post ng guwardiya sa pagliblib ng Pangulo ng Yaoshenggu. Inaanyayahan namin ang Pangulo ng Yaoshenggu na bumalik. Ako'y maliit na gwardiya. Malaya at tayapa. Magandang araw, may-ari, goodbye. Gabi-gabi naman, magandang gabi mga dalaga. Nandyan na ang Pangulo ng Yaoshenggu sa unahan. Hindi ko hahayaang ang babaeng ito mula sa pamilyang Wang ang mauna sa atin. Pangulo ng Yaoshenggu. Ang ganda ng katawan ng babae, ha? Pangulo ng Yaoshenggu. Pamilyang Wang mula sa kabisera. Pamilyang Yin ng Haicheng. Pamilyang Kiao ng Jiangbi. Pamilyang Lin ng Yancheng. Taos-pusong pag-anyaya, pakiusap, lumabas po ang Pangulong Yaoshenggu. Nagtago na nga ako rito. Pero nahanap pa rin ninyo ako. Pangulo, huwag magalit. Sabi ninyo, ano ang nais ninyo? Si Kean ng pamilyang Yin ng Haicheng nagdala ng 100 bilyong cash. Nangangailangan siya na bumaba ang Pangulo. Pangulo ng Yaoshenggu. Si Wang Yanran ng pamilyang Wang. Handang mag-alay ng 1 trilyong cash. 10 manor bilang dagdag. At si Yanran mismo, handang maging alipin at tagapaglingkod. Upang palaging sumunod sa Pangulo. Muli, hinihiling namin na bumaba ang Pangulo. Pamilyang Kiao ng Jiangbi. Pamilyang Lin ng Yancheng. Tigil muna. Gusto ko lang magtago sa lungsod. Maging masayang maliit na gwardiya lang. Ang mga ganyang bagay ay ayaw kong makisawsaw. Tara, umalis na kayo. Ayaw kong dahil dito, sa mga problemang kitang-kita na, sirain ang tahimik kong buhay. Hoy, Pangulo ng Yaoshenggu, nahanap na po ng aking tauhan, ang 5 nakatatandang kapatid ninyo sa Yangcheng Orphanage, at ang inyong panganay, Yuaner, posibleng may ipinadaraan na problema. Ano? Mga babae, sandali lang. May importante akong kailangan. Pangulo, saan po kayo patungo? May sasakyan ako, isasakay namin kayo. Wuji, hindi kita gusto. Huwag mo na akong istorbohin. Waner, alam kong dati mong tinanggihan ako. Siguro inakala mong kulang ang sinseridad ko. Eto ngayon, sapat na ba ang pagiging romaniko ko? Walang kinalaman yan sa sinseridad. Sabi ko na hindi tayo bagay. Waner, huwag kang mahiya. Alam kong gusto mo ako. Ang pag-ibig ko sa'yo, totoong hindi magbabago. Sa mundong ito, paano kakayanin ng ganoong klase na tao na di marunong makinig? Naku, Diyos ko, pakiusap, magpadala na ng taong sasagip sa akin. Ay, ang romansiko naman. Hindi ko inasahan. Ang pinakamahuhusay na angkan sa kabisera, pamilyang Wu, at ang kanilang pangalawang anak, si Wu Ji, ay ganoon pala katapat kay presidente ng Haiyan Group. Si Ji Wu ay sobrang romantiko, at napakalalim ng kanyang damdamin. Parang siya ang lalaki sa panaginip ko. Kung ako si Yuaner, sasagot agad ako. Waner, maging nobya ko, ha? Tingnan mo itong puso ng rosas. At itong bulaklak, tulad ng puso ko, matatag at hindi matitinag. Dito dapat siya. Sagot na, sagot na. Anong nangyayari rito? May problema ba ang ete? Miss, pakipirma po para sa inyong package. Miss, pakipirma po, package para sa inyo. Wu Batang Ginoo, hindi ba matatag ang pag-ibig mo? Isang pasa lang at mababasag na. Uy, saan ka naman nanggaling? Kuya, ang dila mo, mas mabahong kaysa panyo ng lola ko. Naku, ang baho naman. Saan ka galing? Hindi mo ba nakita ang nandyan sa sahig? Hindi ba ito pampublikong lugar? Akala ko basura lang yon sa sahig. Kaya naipit ko at dinaanan ko na. Huwag mo akong lokohin, gago. Gusto mo nang mamatay. Kuya, tinulungan lang kita mag-alis ng basura. Hindi naman kailangan ang ganyang drama. Hoy, kayong tatlo, anong hinihintay nyo? Galaw, akyatin ninyo siya at ayusin.
Mga pair, ayos ka lang. Hindi ko sinasadya. May kakaiba talaga si Wuji. Marunong siyang lumabanano ngayon. Sa isang utos ni Wuji, arating agad ang daan-daang tao. Huwag kang umiyak pagdating noon. Lumuhod at humingi ng awa. Talaga. Samantalahin ko na ngayon. Papaluin kita ng todo. Yiwaner, sisiguraduhin kong makukuha kita. At saka, gago. Sa susunod kitang makita, gagawing mas masahol pa sa kamatayan ang buhay mo. Ete, mag-ingat ka. Ano yang sigaw-sigaw mo? Tumahimik ka. Kahit ngayong araw, tinulungan mo akong ayusin ang isang malaking problema. Pero ang kapatid kong lalaki ang pinakamahalaga sa akin. Noong araw, sa Yangcheng Orphanage. Doon, kami talaga ang magkapatid. Alam ng lahat na galing ako sa orphanage. Huwag mong isipin na dahil dun, pwede mo na akong ligawan. Ete, totoong kapatid mo ako. Mula nang maghiwalay tayo noon hanggang ngayon. Lumipas na 15 taon. Hindi ako sinungaling. Kahit 3 taong gulang na bata, hindi maniniwala sa'yo. Gusto mo pa rin akong lokohin? Ete, ito ang litrato natin noon. Ito nga. Talaga kang kapatid kong lalaki. Ako to, Eti Warner. Talaga kang kapatid kong lalaki. Sa wakas, nahanap na kita. Saan ka nawala buong mga taon na ito? Eti Warner, mahaba ang kwento. Noong araw, may isang magandang matandang babae. Sabi niya, kakaiba ang balangkas ko. Pinilit niya akong mag-ensayo. At nag-ensayo ako ng 15 taon. Ngayon, bumaba na ako. Matagal ko kayong hinahanap. Ilang taon na yan. Marami kang pinagdaanan. No. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, hindi na kita payagang maghira. Alagaan kita na maayos. Ate, ngayon nahasan ako. May dala akong maraming kakayahan. Ako dapat ang mag-alaga sa inyo. Ay. Ano? Gets ko na. Anong problema, Eti Warner? Ang may-ari ng Shimao Group, si Zhao Teng. Dati, malaki siyang utang sa akin. Sinabihan ko na ang assistant na habulin siya. Pero sabi niya, wala raw siyang pera para magbayad. Huwag kang mag-alala, ate. Ibigay mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Kaya kong ayusin ito mag-isa. Xiao Chen. Kakababa mo lang mula sa bundok. Nasa bundok ka ng 15 taon. Hindi mo alam ang mga bagay na pang negosyo. Hayaan mo na si ate ang bahala. Sage, kung may di mo masolusyunan, ibigay mo na lang sa akin. Ano ba ang trabaho ni Wuji? Humiram ang kumpanya ng 50 milyong mula sa pamilyang Wu. Si Wuji ang binatang tagapagmana ng pamilyang Wu. Ginagamit ang utang bilang dahilan. Ara ako'y inaabala ng kaulit-ulit. Pero naniniwala ako, agkatapos ng nangyari rito, pipigil din siya sa kanyang asal. Ang usaping tungkol sa Shimao Group. Hayaan mo akong humawak nito. Sasamahan kita. Lumaki na ang bunso. Naging responsible na siya. Tunay na lalaki. Si Yuan or not to, hindi ba 30 milyon lang iyon? Bakit niya pa tayo dinalaw? Ang taong to ay si Zhao Teng. Kilalang may mapanlinlang ng ngiti. Palagi siyang nangako na babayaran ako. Pero hindi niya ginagawa ang dapat. Kung atubili siyang magbayad, tatamaan ko siya agad. Patapusin ko siya. Jinang Ye, mga galing sa Shimao Group ang dumating ngayon. Sila'y mga kliyenteng nag-inspeksyon. May kailangan kayong pag-usapan ni Ginoong Zhao. Hindi ito angko. Mapasok kayo ng mga tauhan. Tama, Jinang Ye. Mga importanteng tao ang pumunta namin ngayon. Hindi pwede na pasukin ng kahit sinong tambay. Pumasok dito. Ate, minamaliit niya ako. Papaluin ko siya ng todo. 30 milyon ang usapan. Hahanap ako ng paraan. Xiao Chen. Huwag kang padalos-dalos. Umalis ka muna at maghintay sa labas. Hintayin mo ako matapos ayusin dito. Agad akong lalabas para hanapin ka. Umupo po kayo, Jinang Ye. Sandali lang po, Jinang Ye. Hahanap ko ang taga-finance. Si.
Hindi kita papayagang makawala ngayon. Yi Wan-er. Di ko inaakala magkikita na tayo agad. Ikaw pala. Nasaan si Zhao Teng? Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Si Zhao Teng ay sunod-sunuran ng pamilyang Wu. So ito pala ang plano mo. Hindi ba leke na malaman to? Sandali. May nakaabang na sniper ako malapit dito. Kung maglakas loob kang lumabas ng Shimao Group, ulo ng kapatid mong lalaki, sasabog yan ng isang puto. Taksil ka. Sigurado may umitarget sa akin. Kakatapos ko lang bumaba. Wala naman akong inaway. Target si Yi Wan-er. Ara na. Bakit tumigil ka? Usapan natin to. Hindi siya kasali. Sa totoo, hindi talaga siya kasali. Pero hindi siya marunong. Pinipilit niyang lumaban sa akin. Kung ganyan, huwag ka nang mabuhay. Ano ba talaga ang gusto mo? Babayaran kita. Isasama pati ang interest. Huwag mo siyang galawin. Utang, babayaran. Makatarungan. Gusto ko ng pera at ng tao. Binibigyan kita ng pagkakataon. Ayaw mo. Walang magagawa. Kung hindi ka matutulog sa akin, baka hindi ito maayos. Ayaw kong mamatay siya. Kailangan mong sumunod. Lumayas ka. Kung ayaw mong mabuhay siya, sige, gagawin ko para sa'yo. Ako ang nagpasama sa kapatid ko. Ayos. Wuji, sasabihin ko sa'yo, pero dapat tuparin mo ang sinabi mo. Ayan, tama yan. Bitawan mo siya. Ang tigas ng ulo mo talaga. Inangahas mong apihin ang kapatid kong babae. Wu Xiao, ayos ka lang ba? Wan-er, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Hindi ko akalain na may magtatangkang. Manuntok kay Wu Xiao dito. Wan-er, hindi mo kailangang kumayag sa kanya. Kayang-kaya kitang protektahan. Hindi ko papayagan kahit sinong na mapiit ang aking Wan-er. Naintindihan ko. Batang lalaki, alam mo ba kung sino ang binugbog mo? Mayong gabi, hahayaan kita. Maglakad ng nakatayong nakadapa sa kabisera. Naniniwala ka ba diyan? Karapat-dapat ka ba makipagsabayan sa akin, Wu Xiao, para sa babae? Malinaw naman, siya ang lumapit sa'yo. At inasahan mo pa na atras ka. Ang pamilyang Wu ay isa sa mga namumunang angkan ng kabisera. May mga mandirigmang nakabantay sa kanilang pamilya. At konektado pa sa isa sa 4 na war gods, si Bai Feng. At iyo pa, nangahas ka pang maging gay dito. Sinabi mo pang binugbog mo ako. Kung hindi kita papatayin ngayon, hindi na ako tatawag kayang pangalan na Wu. O baka dapat ikaw na ang magpalit ng apelido at maging Xiao. Xiao. Dahil ang apelido ng lolo mo ay Xiao. Hoy, ano pa ang hinihintay nyo? Atayin mo siya. Huwag kang lumapit. Lumuhod. Chairman, huwag kang lumapit pa. Aksyon na ako. Ikaw. Anong gagawin mo? Wala. Gusto kitang suntukin. Ikaw. Ang tatay ko ay si Wu Tianlong. Mas mabuti para sa iyo. Kung sasaktan mo ang kapatid ko, putulin ang mga kamay mong aso. Gusto mo pa ba ng kapatid ko? Hindi na, kuya. Ayaw na namin ng kahit ano. Ayaw na rin namin ng pera. Ang tatay mo ay si Wu Tianlong. Sabihin sa tatay mo, dalhin ang buong pamilya nyo. Ang pinakamalakas nilang mandirigma. Kung hindi siya darating ngayon, yuyuko at hihingi ng tawad para sa'yo. Ipapatubo ko ang ulo mo sa puwet mo. Si Xiao Chen ay ang puno ng pamilyang Wu. Sobrang mayabang niya. Iyon ang puno ng pamilyang Wu, si Wu Tianlong. Susuntukin ko na siya ngayon. Hoy, tatay. Nasa Shimao Group ako. May gustong pumatay sa akin. Binanggit ko ang pangalan mo. Pero hindi umubra. Buksan ang mikropono. Say. Wu Tianlong ba yan? Ang anak mo ngayon, nakaluhod sa harap ko. Sabihin niyang tatay ngayon. Bibigyan kita ng 5 minuto para pumunta rito. Kung hindi, ipapadala ko siya para makipagkita sa kanyang yumaong lola. Xiao Chen. Malakas ang puwersa ng pamilyang Wu sa Kyoto. Baka gusto mo. Para sa akin, ang pamilyang Wu hindi man lang kasing halaga ng langgam. Xiao Chen, ang puno ng pamilyang Wu, sa mga nangungunang angkan ng Kyoto,
ay nasa rurok ng kapangyarihan. At siya rin ay isang mandirigma. Ete, sabi ko kaya kitang protektahan. Kaya ko talaga. Ikaw, mukhang hindi mo alam ang tunay na lakas ng pamilyang Wu. Kahit papayagan kitang umalis ngayon, hahanapin pa rin kita hanggang wala ka ng kakbuhan. Wala kang kapuntahan. Nagsasalita ang tatay ko. Huwag makialam. Papasok ng tatay ko. Kahit patayin mo ako ngayon, hindi ka pa rin makakatakas. Ito ang kinili mo mismo. Xiao Chen, sundin mo ang hermana. Tumakbo ka na, ete. Walang sinuman ang makakalabas ngayon. Walang sinuman ang makakalabas ngayon. Anak, Atay, sa wakas dumating ka na. Ito ang mabahong bata. Sabi niya, papatayin niya ako. sinisaktan ninyo ang anak ko, at nilalait ninyo ang pamilyang Wu. Puno ng pamilya Wu. Lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Maaari kong ipaliwanag. Ipaliwanag, karapat-dapat pa kayong magsalita. Kung may kaalaman kayo, pagapan ninyo, painumin ninyo itong mabahong bata ng pagpapaklupang iyon. Putulin ang kanyang mga kamay. Baka pag-isipan kong paigihin ang kanyang pagdurusa. Hindi ito tungkol sa kanya. Ako lang ang sasagos sa nangyari ngayon. Kaya pala may isa, na tinatawag ang sinumang makita niyang tatay. Kaya pala ang mga tatay, hindi rin pala puro mabuti. Batang gago, anong sabi mo? Hindi namin narinig ng maayos. Sasabihin ko muli, kaya pala ang mga tatay, hindi rin pala puro mabuti. Xiao Chen, konting salita lang. Kahit ang ninuno niya pa ang lumuhod, huli na ito. Sugod. Isang grupo ng basura. AMEA. Aba, isa ka palang mandirigma. Kaya pala napakabangis mo. Xiao Chen, ikaw ay isang mandirigma. Maaring ang ganoon. Balak mo bang lumuhod at humingi ng tawad? Biro ng paghingi ng tawad. Oy, bata, kahit mandirigma ka, mamamatay ka rin ngayon. Ako ay isang antas V na Xianchan warrior. Hayaan mo, subukan ko ngayon. Tingnan ko ang lakas mo. Si Xiao Chen ay antas vai na Xianchan warrior. Umalis ka na. Antas V na Xianchan warrior. Akala mo astig ka? Ang antas V ay kayang na. Tumalaban sa simpleng baril. Bala, hiyap makasugat. Antas V lang naman siya. Madaling harapin siya, huwag mag-alala. Ako, Xiao Chen, ang bahala. Huwag kang magulo. May utang sa'yo ang puno ng pamilya, una 50 milyon. Babayaran ko sa loob ng 3 araw. Double ang interest. Ano sa palagay mo? Alam mo pala ng marami. Alam mo rin na nakakatakot ang mandirigma. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Ngayong gabi, paglingkuran mo ang anak ko. Baka papayag ako. Pakawalan ang batang ito. Ikaw, Grabe, marami ka pang paandar, matanda. Ngayon, luluhod ka at hihingi ng tawad sa ate ko. Kukunin ko ang buhay mo. Talagang may mga hindi takot mamatay. Ito. Paano nangyari to? Hindi ba tama ang nakita ko? Ang puno ng pamilyang Wu ay isang antas negatibo, 6 na mandirigma. Antas negatibo 6 lang. Ganoon na lang. Ikaw. Bei Feng, tulong. Bitawan mo siya. Papunta na si Bai Feng. Maghanda ka na mamatay. Xiao Chen, isa si Bai Feng sa 4 na malaking wargod. Matagal niyang pinoprotektahan ang pamilyang Wu. May kontrol pa siya sa isang teritoryo. At may mga sundalong Dragon Nation sa kanyang utos. Huwag kang mag-alala, ate. Walang makakatulong ngayon kahit sino pa ang dumating. Amazing na mapasama ka ng ganito. Akala mo, dahil may natutunan ka lang ng kaunti, ng konting galing, makikilala ka rito at magpapatalastas. Bei Feng, isang daliri niya, pwedeng patayin ka. Hindi mo nga kayang saluhin ang isang suntok ko. Sinasabihan mo akong tripaw na manirigma. Ikaw naman, ano ka nga ba? Ikaw. Kapag dumating si Bai Feng, malalaman mo kung mali ka. Ngayon, sino man ang dumating, kailangan silang magluhod sa akin. Siege. Magpatuloy ka sa pagiging mayabang. Papapasok na si Miss Bai Feng. Pagdating niya, makikita mo. Sabihin mo pa isang salita. Dadagdagan ko pa ang isang palo. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakatagal. Naku, ang lakas niya. Ati si Bai Feng kaparito na. At inakala niyang akay pa siyang manakit. Gaano siya kalakas ngayon? Kapareho lang ng tindi ng kaniyang pagmamakaawa mamaya. Sinabi ko na ipakawala mo siya. Hindi mo ba naririnig?
Ang Baifeng na to, babae pala. Hindi mo siya kilala. Isa siya sa 4 na war gods ng ating bansa. Isa sa 4 na war gods, Bai Feng. Nasa tuktok siya ng mga Tianchan warrior. Maghanda ka lang mamatay. Sapagkat tumatayog ka sa aso, dapat kilala mo ang may-ari. Walang pag-asa. Binigyan kita ng pagkakataon. Magaling ka sa galaw, kasi lang mabagal ka. Naghahanap kang kamatayan. Magaling ka sa galaw, kasi lang madaling magalit ka. Kalabanin mo ako? Nangahas kang manguya? Ikaw, Ang hindi makikinig, patamaan. Gets mo ba, maliit na kapatid? Kung magkapatuloy ka pa, malaki ang lugi mo sa susunod. Ikaw! Sobra akong mabait talaga. Ikaw! Bitawan mo ako. Tawagin mo ng kuya, pakinggan natin. Babalikan kita. Kuya. Ito. Inihatak mo ang katawan ko. Inihatak mo ang katawan ko. Tinitingnan mo pa. Huwag. Bai Feng, Bilisan. atayin mo siya ngayon din. minsan na kitang sinabihan. Hindi ka talaga karibal ni Bai Feng. Miss Bai Feng, patayin mo na siya. Umalis ka na. Iwan mo lang ako ng ganito. Hindi ako angkop laban sa iyo. Kahit ganito, hindi pa rin kita mapapatay. Naramdaman ko. Miss Bai Feng, iwan mo lang siya ng ganito. Nakalimutan mo ba ang kasunduan natin sa pamilyang Wu? Bakit mukhang buhay ka pa? Ngayon iniligtas kita. Wala na tayong ugnayan pagkatapos nito. Miss Baifeng, pasensya na, tatanungin ko lang. Saan mo nakuha ang pendant sa dibdib mo? Huwag magtanong, ayaw kong sumagot. Pendant iyon ng aking ika-4 na ate. Kailangan nating linawin yan kag may pagkakataon. Baka kilala mo ang aking ika-4 na ate. Unahin muna nating ayusin ang problema ni Yuan Er. Ikaw ba ang nagdala sa batang ito? Yuan Er, huli na ang lahat para sa'yo. Gusto mo nang mamatay? Naangahas ka pang bumanta sa ate ko. Puno ng pamilyang Wu. Maaari kong dagdagan ang tera. Tapusin na natin ito. Dito na, huwag kang umasa. Ngayon, may dalawang pagpipilian ka. O, huwag mong pahintulutan ang binatang ito makialam dito. O, wawasakin ko ngayon ang Yangcheng Orphanage. Ikaw. Natakot ka na ba? Aba, takot ka pala. Lingkuran mo ng maayos ang anak ko ngayong gabi. Kapag siya ay naging komportable, masaya ako. Baka palayain ko ang mga ito. Salot. 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 Sa mundong ito, kung lalabas kang makipagsapalaran, hindi lang ang lakas ang tinitingnan, kundi pati rin ang iyong koneksyon. Alam mo ba, bata? Inaakala mong pwedeng sabihing mababa si puno ng pamilyang Wu? Ito ay isang patibo. Tama. Ang papipilian na ibinigay sa iyo ng puno ng pamilyang Wu. Iyon na ang napakalaking awa. Huwag kang walang hiya. Umalis ka muna. Sinabi ko sa'yo, umalis ka. Ete, ang Yangcheng Orphanage ay tahanan ko rin. Hindi ako mananahimik. Kung palisin ninyo ako ngayon, lalagay ninyo ang lahat sa patibong ng taong iyan. Bata, isa kang mandirigma. Magaling ang galaw mo. Hindi ko alam kung sa Yangcheng Orphanage. Lahat ba sila katulad mo? Ang galing. Tatay, sinira niya ang isa kong kamay ngayon. Gagawin namin na ang lahat ng nasa Yangcheng Orphanage. Mawalan ng isang kamay. Bata, kung naintindihan mo, umalis ka na. Iayos ko na ang kuwarto. Kung hindi umalis ang batang ito, Papanoodin ko siya. Walang sinuman ang magkapalaya sa akin ngayon. Huwag ninyong hawakan ang kapatid ko. Bata, hanap mo ang sarili mong kapalaran. Ihanda ninyo agad. Walang may iwan sa Yangcheng Orphanage. Hindi. Ete, sandali lang. Ang pamilyang Wu, lalo silang nagmamalaki. Ito si Wang Yanran, anak ng pamilyang Wang. Siya, bakit nandito siya? Tumahimik. Binibini Wang, bakit po kayo nandito? Ji Chao, huli ba ko? Kung makahuli ka ng konti, ang mga taong ito ay gugugol ng natitirang buhay nila sa wheelchair. Akala nilang pwede nilang gantihin si Ji Chao. Naghahanap sila ng kamatayan. Si Ji Chao ay panauhing mahal ng pamilyang Wang. Sino ang magtatangkang hindi gumalang kay Ji Chao? Kapareho rin yon ng hindi pagalang sa amin. Ginang Wang, mukhang nagkakamali po kayo. Ang taong ito, isa lang siyang cute na bata. Paano siya magiging panauhin ng pamilyang Wang? Ang ibig mo bang sabihin ay wala akong mata? Huwag, wala akong ganung ibig sabihin. Ano ang ibig mong sabihin din? Ito, Ayaw kong pakinggan ang iyong mga palusot. Mang-insulto ka kay Ji Chao, may sampal ka. At siya rin.
Ginagawang biktima mo pa ako. Ikaw mismo ang nagsabi kanina. Sa mundong ito, kailangan ng background para kumilos. Ngayon, sasampalin kita. May lakas ka bang magsalita? Ngayon, sasampalin kita. May lakas ka bang magsalita? Hahabang kahambugan, hanap ka ng kamatayan. Kung maglakas loob pang saktan si Ji Chao, tinitiyak ko sa inyo, ang pamilyang Wu ay maglalaho sa kabisera. Kitang-kita ninyo. Ito ang aking kapangyarihan. Ete, umalis na tayo. Wala akong alam sa nangyari rito, at ayoko ring malaman. Bibigyan ko kayo ng 3 araw. Bigyan ninyo si Ji Chao ng disenteng paliwanag. Kung tatanggi kayo, uhubugin ko ang inyong danga. Huwag niyong subukan. Opo. Mag-apologize tayo kay Ji Chao. Ayos yun. Tatay, anong gagawin natin ngayon? Ano pa ba? Manahimik ba tayo? Pumunta at humingi ng tawad kay Ji Xiao. Gusto mo bang makita talagang napawiin ng pamilyang Wang ang pamilyang Wu? Tara na. Xiao Chen, mabuti at nandoon ka kanina. Di ko inakalang kaglipas ng taon. Lalago ka ng ganito, na kayang protektahan ang ate niya. Wala yan, Ete. Gawa lang ng dapat kong gawin. Ah, tama. Paano mo nakilala ang panganay ng pamilyang Wang? Siya ba? Hindi ko siya kilala. Bakit siya pa ang tumulong sa'yo? Simple lang. Siya pa nga ang nagmamadali magpaayos sa akin. Pero tinanggihan ko siya. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Anong pinagsasabi mong kalokohan? Sabi ko, siya ata ang nagmamadali sa akin. At nag-aalok na maging katulong ko. Tinatanggihan ko iyon. Pero tao siyang mula sa pamilyang Wang. Kung may kailangan siya, hindi niya lang basta mapupunta sa'yo. Sinasabi ko ang totoo. Hindi kita niloloko, seryoso ako. Kung ayaw mong magsalita, okay na rin. Ako. Ji Chao, sandali. Bakit ka sumunod, binibini Wang? Hindi mo ba alam na busi ako? Ji Chao, alam kong hindi ako karapat-dapat sa inyo. Pero kung handa kayong iligtas ang tatay ko, ibigay ko ang lahat. Nakatipid mo ako ngayong araw. Nakatipid ako ng maraming lakas. Ji Xiao, ilang taon na ang nakalipas, ang tatay ko. Nagkaroon ng kakaibang sakit. Inawagan namin ang maaming nangungunang doktor sa buong mundo. Wala silang nakitang lunas. Pakiusap, iligtas ninyo ang tatay ko. Kahit ang mga doktor sa buong mundo ay di makapaglunas. Bakit ka sigurado na ako ang makakagawa niyan? Ji Chao, nagbibiro lang kayo. Kayo ang pangulo ng Yao Shengu. Ang pinakamahusay sa buong mundo. Ang pinakamisterosong tagapagmana ng medisina. Kung pati kayo ay hindi makagaling, baka wala na talaga pag-asa. Maari kong gamutin ang tatay ninyo. Maraming salamat, Ji Xiao. Pero huwag kang masyadong magala. Maari kong gamutin siya. Ngunit hindi ako tatanggap ng anumang kapali. At huwag kang mag-isip ng kapali. Ji Xiao, alaga bang hindi mo ako pinapansin? Xiao Chen, ano pa ang tinitingnan mo? Sakay ka na. Ete, dumating ka na rin. Kung hindi ka darating, agawin na ako ng mga engkanto. Grebi, nakakainis. Mukhang ang type pa rin ako ni Ji Chao. Malapit na itong magtagumpay. Pagkatapos niyang gumaling ang tatay ko, hahanap ako ng paraan para siya pasalamatan. Ji Chao, Ang bilis mo naman. dapat alas 6 pa lang ako naghihintay sa pintuan. Mukhang. Alaga namang kritikal ang karamdaman ng tatay mo. Sabi ng doktor, ang sakit ng tatay ko. Mabibigay na lang ng 1 linggo, pinakamalayo. Kung hindi, hindi rin ako. Magmamadaling humingi ng kulong sa inyo. Sige na nga. Naiintindihan ko na, sumakay ka na. Matandang manggagamot, naku, tulungan niyo po ang tatay ko. Hindi pwedeng mawala ang tatay ko para sa pamilyang Wang. Kahit man lang magising siya ng kalahating araw, ok na. Kung hindi, mabibigat ang mangyayari sa pamilyang Wang. Ikalawang binibini. Hindi ko ayaw tumulong, kundi wala talaga akong magagawa. Ang katawan ng puno ng pamilya Wang. Nasa bingit na ng pagguho. Hindi na kayang gamutin ng modernong medisina. Maliban na lang kung ano. kung bibigyan natin ng adrenaline ang puno ng pamilya Wang. Pero kung gawin yon, baka ang puno ng pamilya Wang hindi na mabubuhay ng higit pa sa 1 oras. 1 oras. Sapat na. Pakiusap, doktor, kumilos ka na. Tigilan ninyo.
Kapag tinusok mo siya ngayon, baka hindi umabot ang puno ng pamilya Wang ng 15 minuto. Sino siya, Ed? Siya ang sinasabi kong sining doktor. Yung makakagamot ng tuluyan sa sakit ni Papa. Ikaw ba ay doktor? Saan ka nagpa-practice? Hindi ako nagpractice ng formal na medisina. Dumarayo lang ang mga pasyente sa akin sa bundok. Ikaw ay isang walang lisensyang nagliligtas na nakasandalyas sa paa. Maari naman sabihin ganoon. Kalokohan, palabasin ninyo siya. Kalokohan, palabasin ninyo siya. Hoy, sandali. Payo ko, huwag ninyo akong madaliin palabas. Ang puno ng pamilya Wang ay nanghihina at tila lumulutang ang buhay. Kung itutusok ninyo siya ngayon, agad siyang mamamatay. Huwag ninyo akong sisihin kung binalaan ko na kayo. Kayo mga TCM, palagi kayong puno ng hiwaga. Laging ginagawang misteryo ang lahat. Huwag ninyong isipin na hindi ko alam. Ang kaunting balak ninyo, hindi ba gusto ninyong kumita na lang? Sino ang nagsabing walang silbi ang aming tradisyonal na medisina? Ilang taon lang ang western medicine ninyo. Ang tulay na dinaanan ng aming mga gamot. Higit pa sa mga linyang nilakad ninyo. Wang Yanran, kunin mo ang pilak na karayom. Ed, huwag kang padadala sa kanya. Halata namang hindi siya mas matanda sa akin. Kahit marunong siya ng konting gamo, paano siya makakatalo sa tunay na dakilang manggagamo? Bunso, maniwala ka sa akin. Seryoso, siya ay isang kunay na chef. Ete, bakit ka napakatigas ng ulo? Ganyan na mga manloloko, madalas ko nang makita. Hindi ko alam anong ginawa mo, pero dinaya mo ang ate ko. Bibigyan kita ng isang kagpipilian lang. Agad kang mawawala sa harapan ko. Teka, huwag kang magalit agad. Mag-ingat, baka sumakit muli ang ulo mo. Ano? Paano mo nalaman? Mahina ang iyong ki at dugo. Kitang-kita, sobra ang init ng iyong yang. Naitaboy nito ang iyong yin. Kapag biglang kumaas ang yang, bubulusok ito sa mga sentrong enerhiya. Masisira ang mga nerbiyos mo. Nagsisinungaling ka. May sakit ba si Bibi, Wang? Hindi mo ba ito nakikita? Siyempre hindi mo nakikita, kasi may problema ang mga mata mo. Nangangahas ka bang manita sa akin? Hindi naman ako nanita. Hindi ba madalas na nanliliit ang kakiramdam ng mata mo? Parang palaging tuyo. Pag napapagod ang mga mata, ramdam mo pa ba? Na parang nangangati at hindi matiis. Paano mo nalaman? Paano mo nalaman? Sabi ko nga, doktor din ako. Alaga bang marunong kang maggamo? Totohanin, hindi pe. Kaya mo bang gamutin kami ni Binibining Wang? Kayang may ligtas, pero napakakomplikado ng paraan. Kakailanganin ng gamot kasabay ng paggamot. Ang eksaktong kalagayan, kailangan kong suriin siya ng maigi. Para sa akin, sinungaling ka lang. Hindi ka man makabigay ng plano ng paggamot. Tapos sinasabing ikaw ang divine na manggagamot. Kung hindi kayo naggitiwala sa akin, bakit hindi tayo magtunggali? Sage, paano? Gawin natin ang puno ng pamilya Wang na halimbawa. Sino ang makahula ng tama? Sa sakit ng puno ng pamilya Wang, ay siya ang mananalo. Kung tataya, may pusta dapat. Ano ang ipapusta mo? Kung ikaw ang matatalo, yuyuko ka at hihingi ng tawad sa amin. At aminin mong isa kang mediocre na doktor. Sige, at kung ako ang mananalo, gusto ko na ikaw, matandang tao, pumigil ka na sa larangan ng medisina. Huwag mo na muling saktan ng iba. Tungkol naman sa ikalawang binibini ng Wang, sumang-ayon ang kapatid niyang babae na maging aking katulong. Pwede ka ring sumama. Wala akong problema. Hindi ako naniniwala sa mga sapantaha ng tradisyonal na gamot. Ikaw, binibining Wang. Wala akong problema. Isa lang siyang barumbadong maninilbihan, parang barefoot doctor lang. Hindi ako naniniwala. Anong totoong kakayahan ang meron siya? Sige, tawagin ninyo muna ang lumang manggagamot. Nasa ibabaw nito, lahat yan ang nahanap kong sanhi ng sakit. Sa tingin ko, ang sakit ni puno ng pamilya Wang ay dahil pumasok ang bakterya sa kanyang mga loobin. Kaya siya napahimbing at hindi magising. Impeksyon ng bakterya. Ipakita mo sa akin ang kaso. Anong ibig mong sabihin? Dahil mali ka, kaya itinapon ko na, para hindi ka makasama ng tao. Sige, sabihin mo kung saan ako nagkamali. Ang pagkakamali mo, makitid ang tingin. Ang western medicine nyo, nakatuon sa maliliit na bagay. Sinasaliksik mula sa mikro na level ang sanhi ng sakit. Samantalang ang tradisyonal na medisina, tinitingnan ang espiritu at ki. Kapag tumingin ka sa matanda, hindi yon impeksyon ng bakterya, kundi pagbara ng ki at dugo, na nagdulot ng pagbara sa kanyang mga loobin. Kaya lumala ang kanyang kalagayan. Biro mo lang yan. Anong pagbara ng ki at dugo? Nakakasira ba yon ng mga panloob na organo? Mahaba ang buhok, maiksi ang karanasan. Hindi mo pa ba nakita na dahil sa matinding dago, nagputi ang buhok ng magdamag? Okay, nakita mo na. So ano pa? Ano ang koneksyon nun sa sakit ni puno ng pamilya Wang? Malaki ang epekto nito. Ang ki ang ugat ng tao. Nabara ang ki at dugo. Magsasanhi ito ng pagbara sa mga organo. Sa paglipas ng panahon, lalo pang lalabas ang ibang mga sakit. Ito rin ang nakikita ng inyong western medicine. Walang basehan kung salita lang. Kung ngayon mapapagaling mo ang puno ng pamilya Wang, panalo ka na. Sige. Pilak na karayom.
Ang bara ng ki at dugo ay nagsasanhi ng pag-igi ng mga meridian. Kapag naibukas ang mga meridian, gagaling ang sakit mag-isa. Mukhang may totoong kakayahan siya. Huwag magkunwaring mahiwaga. Tatay, Tatay, anong nangyari? Huwag mo akong takutin. Ayos lang ako. Mas maayos na ang dibdib ko ngayon. Tatay, ayos ka na talaga. Titingnan ko. Gumaling na ang puno ng pamilya Wang. Ito ay isang himala sa medisina. Paano mo nagawa iyon? Madali lang. Ilang tusok lang ng karayom, ayos na. Ibang klase ang ugali ng ginoong ito. King, tulungan mo akong tumayo. Tatay, mahina pa ang katawan mo. Bakit ka babangon? Babangon ako para magbigay galang sa ginoong ito. Salamat sa kanyang pagligtas. Ay, huwag na, puno ng pamilya Wang, nagpapakumbaba ka naman. Kung magpasalamat, salamat kay Wang Yanran. Siya ang naganyaya sa akin mula sa malayong lugar. Yanner, napagod ka na. Tay, pamilya naman tayo. Wala nang dapat ipagmalaki. Yanner, kunin mo na ang gold card na yon. Ibigay mo ito sa ginong ito. Safe. Ji Xiao, ito ang inihanda ng pamilyang Wang para sa inyo. Isang maliit na kabayaran. Tanggapin ninyo. Ito pala ay Wang Dao Gold Card na nagkakahalaga ng 10 bilyon. Ano ang Wang Dao Gold Card? Ang Wang Dao Gold Card ay simbolo ng pagkakakilanlan ng puno ng pamilya Wang. Hindi lang may dala itong bilyon-bilyong pondo, may kakayahan din itong immobilize ang lahat ng negosyo sa ilalim ng pamilyang Wang. Napakahalaga nito. Hindi ko maaring tanggapin. Naku, ginoo, huwag kayong maggaubaya. Totoo yon, huwag kayong mainga. Karapat dapat kayo rito, anggapin ninyo. Ibinigay ninyo ang simbolo ng inyong pagkakakilanlan. Sa akin, Kayo naman, ano gagawin ninyo? Isang simpleng Wang Dao gold card lang ito. Ang pangalan ng tatay ko mismo ay Wang Dao. Kailangan pa ba niya ng card na magpapatunay ng kanyang pagkakakilanlan? Sige, tatanggapin ko na. Puno ng pamilya Wang. Magbahinga na po kayo. Ako na muna ang alis. Nagpusta sina Ji Xiao at ang kapatid kong babae. Pipilitin kaming maging mga katulong. Mukhang gusto pa rin niya sa akin. Ngayong beses, Hindi ko hayaang tumakas si Ji Xiao. ayos. Yanran, ihatid mo ang ginoo. Opo. Ji Xiao, pakiusap. Magbahinga ka ng maayos. Ano ang problema, Ji Xiao? Mga ganda, parang hindi pa ninyo tinutupad ang pustahan. Kung alis ako ngayon, paano kung hindi kayo umako mamaya? Kung pinapahalagahan ako ni Ji Xiao, masaya akong sasamahan siya. Tingnan na lang natin kung gugustuhin ng kapatid ko. Ang taas ng aking estado. Bakit ako ang magiging katulong ninyo? Hindi ba ang ikalawang binibini mo ay magingibang bayan? Sige, lalaitin ko ang inayos. Ano magagawa mo? Dati akala ko maipapagamot ko pa. Ang lihim mong karamdaman. Kalimutan mo na. Panlilin lang. Kung ngayon mo akong pagagalingin, magiging mga katulong namin kayo. Lumiko ka. Anong gagawin mo? Gagamotin kita. Kingsh, hindi ka sasaktan ni Ji Xiao. 8. Tumikod ka ng maayos. Ikaw. Hindi mo akalain na lalapastanganin mo ang aking puwitan. Huwag kang agad magalit. Tingnan natin kung gumanda ang kondisyon mo. Talaga naman. Mas maginhawa ako ngayon sa katawan. Kung ganun, papayag ako. Maglilingkod ako bilang utusan mo ng 2 buwan. Tandaan, 2 buwan lang. Nagbibiro lang si King sa iyo. Akala ko hindi ka magiging ikalawang binibini ng pamilyang Wang. Ngayong gabi, sama ka sa akin pabalik para makilala si Yuan Er. 8 Kings. Ji Xiao, si Kingsh ay. Ikaw ay. 8 Kings. Ako si Xiao Chen. Xiao Chen. Noon, lagi mo akong niyayakap hanggang makatulog. Ikaw nga pala. Xiao Chen, saan ka nawala nitong dekada? Nang mawala ka, dinala ako pabalik ng pamilyang Wang. Nagkahiwalay kami ng ating magkakapatid. Maraming taon ginapang ko kayong hanapin, pero hindi ko kayo makita. Ate King, huwag kang mag-alala. Huwag kang umiyak, nakauwi na ako. Ngayong gabi, uwi ka kasama ko. Punta tayo para makilala mo si Ate Yuan Er. Tayo tatlo, magkwentuhan tayo. Tara, Nakakainis. Di ko inakala na ang kapatid na babae ay. Siya pala ang ete ni Ji Xiao. Nakaharang na naman. Nakikipagkilala ako kay Ji Xiao. Pero dahil sa ugnayan ni Wang Kingsh, hindi ako mag-alala na hindi ako papansinin ni Ji Xiao.
Sigurado ka na hindi ka nagkamali? Hindi nagkakamali si Huji. Nakita ko mismo si Wang Qingj. Nasa silid #888 siya. Pero may isang lalaki na nakakabala doon. Wang Qingj. Sabi ni Sheng Xiao, ipadala mo siya, yayaman ako. Ang cute naman niya. Tinanggihan niya ang panliligaw ni Sheng Xiao. At uminom pa siya kasama ang estrangherong lalaki. Asikasuhin mo yan. Ipadala mo ang ilang bote. Tandaan, lagyan mo ng dagdag na timpla. Dadating ako agad. Naintindihan. Wala kaming in-order na cocktail. Nagkamali ka ba ng padala? Gino, regalo ito mula sa iyay na kwarto. Nako, Xiao Chen. Masaya ka ngayon. Uminom ka pa. Ako, Tama si Yuaner. Ang cocktail na to, Xiao Chen, huwag kang uminom. Sino ang nagtagal ng ganito? Bago kayo namin nakita. Huwag kayong umiinom ng sobra. Hindi ko na kayang buhatin kayo. Hayaan mo, hindi mangyayari. Seg, tuloy ang kanta. Eight Yuaner. Ete Qingj, anong nangyayari sa inyo? Ang init. sa ganitong kleseng ganda, parang bumili ka, libre pa ang pang-isa. Sino ka? Ikaw ba ang nagtangay? Tama, ako ang may ginawa. Ngayon gusto ko na iba pang gawin. Kung ayaw mong mamatay, layasan ka agad. Sa ganitong kleseng ganda, swerte ko palang gayon. Hinahanap mo ang kamatayan. Parang ayaw mo na mabuhay. Dakpin ninyo siya. Ipakita ninyo sa kanya. Ano bang gagawin ko ngayong araw? Sinabi ko nga kontrolin ninyo siya. Bakit ninyo ako hahablotin? Hintayin ninyo matapos ako. Baka may ulam pa kayong makain. Ganon ka ba kamahilig? Pipigilan kita sa susunod na buhay. Wala ka nang magagawa doon. Paano naman yon? Bibigyan kita ng pagkakataon. Sabihin mo kung sino ang nagdadala sa'yo. Ako ang emperador ng ilalim. Teka, sasabihin ko. Sabi ko, tigilan nyo na ang pambubagbog. Huli na yan. Si Sheng Jin, binigyan niya ako ng 1 milyon. Sinabihan niya akong dakpin si Wang Qingj at dalhin sa kanya. Huwag ninyo akong bagbugin. Dalhin ang mga basura sa sahig. Lumayas. Sadji, lalayas ako. Umalis na ako. 8 Yuaner at Wang Qingj. Kumusta ang pakiramdam ninyo? Ang init. Xiao Chen, gusto niya talaga. Tiisin ninyo ng kaunti. Alisin ko agad ang lason ninyo. Grabe naman ito. 3 oras na. Bakit tumigil ka? Sage, ituloy mo. Hindi pwedeng pumabor lamang. Ako rin. Mga kahit ang asno sa sakahan, hindi ganito ginagamit. Tuloy pa. Tama na. Eight Yuaner. 8 Wang Qingj. Ako. Bunso, ayos lang siya. Hindi mo kasalanan ito. Hindi rin natin kontrolado ang nangyari. Dahil sa bisa ng gamo, hindi ka namin sinisisi. At ang tao ngayon, wala na silang ganoong kaugalian. Xiao Chen, huwag kang sisihin ang sarili. Kung wala ka, baka. Una nating bises. Nasira ng salot na iyon. 8 Yuaner, Qingj. Hindi dito pwede mag-usap. Tayo na. Tara. Mga ate, anong nangyari sa inyo? Hindi pa ba nawala ang lason? Huwag nyo na siyang banggitin. Umalis na tayo.
Kumusta ang sinisiyasat mo? Dito naman ang opisina. Sheng, yung tinatawag na Fiao Chen. Wala pa kaming nakuhang background niya. Pero ang aide niya, Yuan Er. Siya ang presidente ng Huayan Group. Gumagawa sila ng kosmetiko. Nakuha natin. Gawan mo ng paraan. Isabotahe ang mga produkto ng Huayan Group. Gagawin kong pasimuno ng kahihiyan ang mga ito. Gagawing tampulan ng galit ang Huayan Group. Pumigil siya sa akin. Xiao Chen. Kailangan kita. Dalhin mo mismo si Ed Kinch at si Ed Yuaner sa kama ko. Walang konsyensyang negosyo. Ibalik sa akin ang kagandahan ko. Walang konsyensyang negosyo. Ibalik sa akin ang kagandahan ko. Lumabas na sila. Siya ang presidente ng Huayan Group. Malupit na boss. Ang ganda niya. Pero madilim ang puso niya. Dahil sa inyo, ganito ako, magbayad kayo. Anong nangyayari rito? Anong problema ninyo? Ito ang produkto ng Huayan Group. Pagkatapos gamitin, nag-ulcer ang mukha namin. Ngayon, ang hinihingi namin sa kumpanya ninyo ay isang paliwanag kung hindi kayo magbibigay. Ngayon mismo, sisirain namin ang Huayan Group. Sisirain at magbabayad kayo. Hindi pwede. Ang mga produkto ng aming kumpanya ay dumaan sa mga pagsusuri. Kapag may problema, sinasabing imposible. Palagang madustang kumpanya ang Huayan Group. Mga kapatid, sisirain natin ang kumpanyang ito. Sirain siya. Sirain siya. Bayaran! 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 Sino man ang magpilit pumasok gamit ang karahasan, ipapapasok ko siya sa kulungan. Sino man ang magpilit pumasok gamit ang karahasan, ipapapasok ko siya sa kulungan. Sino ka? Nasira ang mukha namin ng ganito. Hindi ba kami pwedeng humingi ng paliwanag? Madaling magsalita kapag hindi ikaw ang nasasaktan. Kung ikaw ang masisira ang mukha, tingnan mo, gusto mo ba? Dumating ka ba rito para humingi ng paliwanag? Alergiya lang ang nangyari sa mukha ninyo. Walang malaking problema. Anong basehan mo na allergic siya? Dahil taga Huayan Group ako. Dahil taga Huayan Group ako, may problema ka. Dahil taga Huayan Group ako, punong R ang person E. Di ba, Yuaner? Siya ang punong R ang person E ng Huayan Group. Sabi mo kagar ang person E ka. Ano gagawin namin sa mukha namin? Nasira na ang mukha namin ng ganito. Paano kami lalabas at makihalubilo? Paano na kami makikilala ng mga tao? Paano kami haharap sa tao? Ano nang gagawin namin? Xiao Chen. Baka magbayad na lang tayo sa kanila. Sige na nga, kung ipagpapatuloy ang gulo, basta pati ikaw maapektuhan. Wala yan. Nandito ako. Tapos na yan, di ba? Ito ang kinakabago kong na-develop. Pulbos para sa pangangalaga ng mukha. Kapag ginamit ninyo ito, maibabalik ang mukha ninyo sa dati. Mga sis, huwag kayong maniwala sa kanya. Kung may ganoong produkto, bakit pa nila hihintayin masira ang mukha namin bago ilabas? Huwag talaga kayong maniwala sa kanya. Kung di kayo maniniwala, subukan ninyo. Ginagaranti ako, kung ginamit ninyo ito at walang epekto, magkano ang ginastos ninyo sa mga pampaganda? Ibabayad ko sa inyo ng 1,000 beses ng halaga. Huwag ninyo siyang paniwalaan. Hindi ito totoo. Huwag paniwalaan siya. Ako na. Ayos na. Ang kakaiba naman. Alagang gumaling na. Ang kamangha-mangha. Xiao Chen, paano niya nagawa yan? Grabe, sobrang kakaiba. Mestro, gamutin mo rin ako. May ibang parte pa ba sa katawan? Kaya mo ba gamutin lahat ng yan? Unahin mo muna ako, Mestro. May maliit pa akong peklat sa dibdib. Maaari mo bang ayusin yan din? Isa-isa lang. Maghain kayo ng pila. Tigil ka. Sino ang nagpadala sa iyo? Sino ang nagpapasugo sa akin? Gumamit ako ng produkto ng Huayan Group. Nasira ang mukha ko. Kaya dinala ko sila para maghabol ng karapatan. At ito naman ano? Aha, may panlilin lang pala rito. Tawagin ninyo ang mga tao. Kunin ninyo ito at i-test. Gusto kong makita kung sino ang lumalaban sa amin. Sino ang gustong sirain ang aming grupo. Ako'y isang maliit na fan lang. Malit na vlogger. Totoo, wala talaga akong alam. Kamakailan may naglalako ng pera sa merkado. Pinatest ng vlogger ang produkto ng Huayan Group. Ganyan ang itsura nung natanggap ko. Wala na akong ibang alam. Ang mga nasa likod nito, siguradong nanonood din ng live. Kung ganyan nga, mag-live tayo ngayon. Kaysa iyo. Walang problema. Sobra. Popoyo, host, pinanood ko ito ng 3 bises. Hindi pa rin makapaniwala. Galing baget. Host, agad ng Udong, reverse. kayang-kaya, Udong, walang kayang-kaya, ang question. galing. Grab. Xiao Chen, sobra akong nagpapasalamat. Wala yan. Yuaner at Kako. Kung hindi kita tutulungan, sino pa? Ano ba talaga to? Bakit may ganitong nakakagulat na epekto? Ito konting timpla ng Chinese herbs lang to. Malaking oportunidad to sa negosyo.
Malaking oportunidad to sa negosyo. Xiao Chen, ang reseta ng pulbos na gamot na ito, pwede mo bang ibigay sa ate? Tingnan mo ang resulta ngayon. Kapag inayos lang ang pakaging, ang bagay na ito, tiyak na magiging kapital natin para sa ay. Ete, anong ibig mong pwede mo ibigay? Siyempre, kailangan mong ibigay. Isusulat ko na ngayon. Yiwaner, ikaw. Sobrang saya ko. Huwag mong sasabihin sa iba, ha? Waner, hindi ba't sinisip mo laha? Ayaw mo ng manago. Emie, tigilan nyo na yan. Xiao Gao, pumasok ka muna. Presidente Yi, anong kailangan ninyo? Gumawa ka ng isang kasunduan. Ililipat ko ang 49% na shares ng Huayan Group. Lahat ililipat ko sa kapatid kong si Xiao Chen. Wala akong silbi sa shares na yon. Ito ang kumpanya ko. Ako ang magpapasya. Dahil sinagip mo ang kumpanya ngayon. At binigyan mo pa ako ng napakalaking regalo. Karapatan mo yon. Saich, naiintindihan ko, Presidente Yi. Ayusin ko na ito agad. Maglabas ka rin ng isang kabatid. Itatalaga si Xiao Chen bilang Vice Chairman ng Huayan Group. At ihahanda rin agad ang i-announcement. Saich, Mga angel investors. Puro-puro lang silang angel. Hindi nila napabagsak ang kumpanya ni Yewan Air. Sa halip, pinasimulan pa niya ang pag-ipo. Kung totoong ay ang mangyari kay Sheng, hindi na madaling sirain siya. Mahirap nang atakihin kapag ganun. Ipakalat mo ang balita. Sinumang may transaksyon sa pamilyang Sheng, huwag papayagang bumili ng shares. Ang Huayan Group, wala silang pera, wala silang pambayad. Tingnan natin paano siya mag-ipo. Sajay, pupunta ako ngayon. Sandali. Galit na galit ako ngayon. Papatayin niyo ang init ng ulo ko. Yiwaner, anong nangyari? Maaga pa lang mukha mong ayaw pumawa. Lumabas na ang aming mga stock. Ilang araw na. Walang pumipitas. Best Chairman, kung wala tayong dagdag na pondo, hindi maipo ang Huayan Group. Kulang ang pera, malulugi tayo. Hindi nyo ba sinyasat Baki? Sinusuri na. May kumakalat na tsismis. Galing daw kay Sheng Jin ang nagpakalat. Sino mang mag-invest sa atin, ay hindi na niya kakasamahin. Mukhang hindi sapat ang pagkakurap natin sa kanya dati. Kulang pa ang leksyon. Walang pera, huwag mag-ipo. Bakit pa pupunta sa kapahamakan? Walang pera, huwag mag-ipo. Bakit pa pupunta sa kapahamakan? Sheng Jin ba ang utak sa likod nito, na nagpapaatubili sa mga mamumuhunan ng Huayan Group? MSY, may ebidensya ka ba? Kung wala naman, maaring kasuhan ka namin ng paninirang puri. Ikaw, Walang saysay magali sa asong walang kwenta. Dumating ako ngayon sa Huayan Group. Ginawa ko yan para iligtas kayo. Maaari kong bilhin ang 51% ng shares ninyo. Hindi nito pipigilan ang paglista, pero kailangan ibigay ninyo ang formula sa akin. nananaginip ka. Kahit hindi malista ang kumpanya, hindi ko ibibigay ang formula sa iyo. Hindi mo ba naisip, ang mga empleyadong nasa ilalim mo, ngayon buong Donghe, walang gustong mamuhunan, bumibili ng shares ninyo. Ang mga empleyado nila, mabilis mawawalan ng pagkain. Ikaw, pag-isipan mo ng mabuti, maaari akong maglabas ng 10 milyong para bilhin ang 51% ng shares. Siyempre, kung ibebenta mo lahat sa akin, bibigyan kita ng 100 milyong. Ang abuso yan, sinasamantala mo ang sunog. Ang isang formula lang, hindi lang ganun kadamot. Kung ganoon, manonood lang ako ngayon. Kung paano malulugi ang Huayan Group. Sino na nagsabing walang mamumuhunan? Sino na nagsabing walang mamumuhunan? King, 8 Kinge. Bibili ako ng isa 0% sa 30 milyong. 30 milyong? Makakasagip ba yon sa Huayan Group? Kung ayaw mong magbankrupt, payo ko, magmakaawa ka na lang sa akin. Sino nang nagsabing iyan lang ang halaga? Jitsiao, hindi po ba ako nahuli? Alam kong may kailangan po kayo. Dumating po ako para humingi ng paumanhin. Hindi huli, hindi rin maaga. Ayos, mabuti. Presidente Yi, Ang pamilyang Wu ay mag-invest ng 200 milyon para sa Huayan Group. Hindi ninyo kailangan ibigay ang shares. Gamitin nyo muna ang pera. Kung kulang, magdadagdag pa ako. talaga. Tito Wu, ang pamilyang Sheng at pamilyang Wu ay may kasunduan. Kung ipipilit niyong mag-invest, maaring magdulot iyan ng problema. Yan lang na pera. Ituturing ko na lang na nawala iyon. Anong papel mo para mangutos sa akin? Karapat dapat ka bang magbanta sa akin? Ipadala mo ang tatay mo, subukan natin. Tito Wu, isipin niyo ng mabuti. Ang pamilyang Sheng ay hindi basta-basta. Pamilyang Sheng. Malakas sila.
Ji Xiao. Salamat sa malaking pabor ninyo noong nakaraan. Ay, wala po akong maibabalik. Mag-invest ng 500 milyon. Hindi hihingi ng kahit anong shares. Puno ng pamilyang Wang. Bakit? Ang pamilyang Wang. Hindi ba ninyo tinitingnan ang pamilyang Wang? Halika, ipahatid mo ang balita. Mula ngayon, ang aling hindi makikipagtulungan ang pamilyang Wang sa pamilyang Sheng. Ikaw. Umalis ka. Sinabi ko na, si Song Yuting ang ate ko. Kung hindi ka naniwala, tawagin mo siya palabas. O hayaan mo akong pumasok. Sinasabi ko, totoo to. Mga katulad mo, ako'y nakakita na ng 8 ganyan araw-araw. Tingnan mo naman ang damit mo, ang kupas. Tiyak na mga has kang sabihin kilala mo ang aming dalaga. Sasabihin kong ipaabot mo ang balita. Walang masyadong paligoy-ligoy. Karapat dapat ka ba? Itapon ninyo siya palabas. Sino? Sino ka ba talaga? Sinabi ko na, ako ang kapatid na lalaki ng dalaga ninyo. Umalis ka at magulat ka. Sabihin mo sa kanya, dumating si Xiao Chen. Kailan ka ba bumalik? Natuto na ang dapat matutunan. Nakita na rin ang dapat makita. Hanggang ngayon, wala pa ring napipirmahan. Walang kahit isang kontrata. Kung wala ka pang kontratang lampas 1 bilyon, ipasa mo ang pamamalakad ng kumpanya. Lumayas ka sa pamilyang Song. Tiyapan, ang pamamalakad ng kumpanya, ibinigay siya ng tatay ko. Kung kukunin niya pabalik, siya mismo ang dapat kumilos. Susubukan kong ayusin ang mga kontrata. Nangahas kang kontrahin ako. Kitang-kita ang mga ampon, walang disiplina. Mas matanda ako sa'yo, huwag mong kalimutan. May tatay ako. Hindi ako ampon. Ikaw, Ginang Binibini. bakit kayo nagmamadali? Wala kayong kahit kaunting disiplina. Ginang Binibini. May nasa labas na lalaki, pangalan niya Xiao Chen. Sinasabi niyang kapatid niya ang Binibini. Piliting pumasok siya. Ito ang pamilyang Song. Lagi may mga hindi kakilalang kasama na dumarating. Dalhin ninyo siya rito. Siya nga ang kapatid kong lalaki. Ikatlong et. Xiao Chen, talaga bang ikaw? Ikaw nga, ikatlong ete. Ako'y umuwi na. Xiao Chen, saan ka nawala nitong maraming taon? Noon bigla kang nawala. Hinahanap ka namin ng matagal. Grabe. Ikatlong ate, mahaba ang kwento. May oras ako, sasabihin ko sa'yo mamaya. Parang natagpuang muli ang nawala namin. Inaako pa ang kahit anong kakaibang kapatid. Sino naman tong ikatlong ate na to? Madrasta ko. Ikalawang asawa ng tatay ko. Song Yuting, sino nang sinasabi mong ikalawang asawa? Ako ang legal na asawa na inasawa ng tatay mo. Kung may sisihin mo ang maagang pumanaw mong ina. Nagsasamantala ka sa bahagyang hiya ng tatay mo. At gusto mong agawin ang pamamalakad ng kumpanya. Huwag kang mangarap ng ganyang bagay. Huwag mong asahan na ipapasa ko ang kontrol. Xiao Chen, tara na. Song Yuting, kung hindi ka makapirma ng kahit isang kontrata pa, lumayas ka rito. At kasama yung walang kwentang kapatid mo. Magsama kayong mamalimos. Hindi ba ang gusto mo ay si Song Yu ang humawa? Hintayin mong makapirma siya ng malaking kontrata. Tapos doon mo na ako lapitin. Amusta, may umusbong na Huayan Group ngayon. Si Song Ye ang sumusubaybay niyan. Mabilis niyang mapipirmahan ang isang kontratang higit sa 100 milyong piso. Oh, sana matupad ang pangarap ng matandang ito. Magkatotoo nga. Ngunit, 100 milyong kontrata lang iyon. Mabilis ding makakuha ng kontrata ang ikatlong ate ko. Hindi mo basta masasabi yan. Sino ang makakaalam kung kaya niya yan? Tara na, ikatlong ete. Ikatlong ate, congratulations. Natagpuan mo ang tunay mong magulang. Akala ko deti, na ang pagkakita sa tunay na magulang ay mabuti. Pero ngayon, hindi pala ganoon. Tatlo. At least nahanap mo ang pamilya mo. Tulad ni Yuaner at iba pa, hindi man lang nila alam kung nasaan ang pamilya nila. Simula nung nahanap ko ang mga magulang ko, dinala naman ako pabalik sa pamilyang Song. Ang tatay ko mabuti sa akin talaga, pero para siyang kompensasyon lang. Sayang, patay na ang nanay ko. Besi ang tatay ko, kaya inalagaan ako ng stepmom ko. At nakita mo na ang naging resulta. Deti nga dinalaw ako ni 81R, pero pinagtulik sa ako ng stepmom ko. Inalis niya siya na may panunukso at pangungutya. Pagkatapos sinubukan kong hanapin sila, pero pinagbabawalan ako ng stepmom ko. Wala yan, at tatlo. Babalik na ako. Ako ang bahala sa lahat. Xiao Chen, hindi mo maintindihan. Gusto lang ako ng stepmom ko na mapalayas. Pero dahil sa tatay ko, hindi siya makalabas ng lantaran. Kaya ginagamit niya ang kumpanya para laging pahirapan ako, para umalis na lang ako ng kusa. Pero hirap kong nahanap ang pamilya ko. Hindi ko gusto na basta na lang umalis. Ate tatlo, huwag kang mag-alala. Kung nandito ako, walang makakabastos sa'yo.
Sadye, itigil na natin yan muna. Halika, hanapin natin ang 8 at kakain tayo. Ayusin ko na rin ang tungkol sa bill. Siege, hanapin natin si Iwaner. Sige, magkita-kita tayo. Tara na. Nandito tayo sa Hawaiian Group. Xiao Chen, bakit mo ako dinadala dito? Ete, may surprise ako para sa'yo. Pero huwag muna kayong magtanong. Para sa itaas muna tayo. Hindi ka ba gusto makipag-partner para sa akin? Ang talino mo talaga, Ete. Pero mas malaki pa ito kaysa sa partnership. Ibibigay ko sa'yo ang shares ng Hawaiian Group. Totoo ba? Song Yuting. 2 araw lang di tayo nakita. May bagong pretty boy ka na agad. Pero teka, gwapo naman pala siya ha. Yuting, sino ba to? Anak to ni tatay ko at ni Panji. Si Song Yu. Gwapo. Magkano binabayaran niya sa'yo buwan-buwan? Bibigyan kita ng double. Sumama ka na lang sa akin. Basta marunong kang mag-alaga sa akin. Walang problema ang kera. Hindi ako interesado. Pangit ka at hindi maganda ang katawan mo. Wala kang laban sa third sis ko. Ikaw. Alam mo ba kung sino ako? Tapang mo naman, sinasaktan mo ako ng ganito. Ete, tara na tayo. Unahin natin ang partnership. Tara, alis na tayo. Sandali lang. Dumating ka rin ba para pag-usapan ang kooperasyon? Sabihin ko na sa'yo ng tapa, wala ka ng kahit kaunting sansa ngayon. Naayos ko na ang usapan sa Hawaiian Group, sa sales director na si Lu Feng. Xiao Chen, sigurado ka ba? Huwag mag-alala, ikatlong ate, ako na ang bahala. Ha? Kalokohan lang yan. Sabi ni Director Lu sa akin, pipirmahin ngayong araw ang kontrata, at higit pa roon, ipapakilala niya sa akin ang Hawaiian Group, ang mga tagapagtatag at mga shareholder. Ipapakilala sa akin, makakabili pa ako ng ilang shares. Talaga ba? Gwapong maliit, kung iwan mo na si Song Yuting. At lalamuta ka rito sa akin, bibigyan kita ng isang tasa ng sopas. Xiao Chen, hindi natin kailangang mapiestahan. Kung hindi kaya, alis na lang tayo. May paraan pa akong mahahanap para sa kontrata. Huwag mag-alala, ikatlong ete. Ako ang bahala. Hoy, Director Lu. Nasa meeting room na ako. Pakikari ang kontrata dito, pakiusap. At ag mong kalilimutan yung pinangako mo. Naipadala ko na ang pera sa card mo. Miss Song Yuting, Director Lu Feng. nandito ang kontrata. Pipirmahan mo na ngayon. Kapag pumirma ka, magiging partners na tayo. Mga produkto ng Hawaiian Group. Iniatas na ikaw ang magbebenta. Salamat, Director Lu Feng. Pagkatapos pirmahan ang kontrata, mamayang gabi sa Donghai, sa pinakamalaking nightclub magdiriwang kami. Director Lu Feng, kailangan pumunta. Siyempre. Si Lu Feng, di ba? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang iyon? Italaga ang sales route sa iba? Ano ka ba para magsabi ng ganyan? Nakangahas kang magdikta sa akin. Hindi ako maliit na bagay, pero karapat dapat akong magtanong sa iyo. Ang buong sales plan ng Hawaiian Group. Ako ang nagdesisyon. Naaprubahan na ni Sekretarya Gao. Akala mo, ikaw ba ang chairman ng Hawaiian Group? Lumabas ka ngayon. Agad. Xiao Chen, magkapareho lang sila. Baka umalis na lang tayo. Ikatlong ate, huwag kang mag-alala. Mga maliit na taong ganyan, walang karapatang magpaalis sa atin. Matigas nga ang kanyang bibig. Nasa harap ko ang kontrata. Akala mo mababago mo pa ba ito? Say. Napirmahan na ang kontrata. Lumayas na kayo, o tatawagin ko ang maliit na gwardiya ngayon. Director Lu, hindi mo ba sinabi kanina? Pwede mo ba akong ipakilala sa mga mataas na opisyal? Ipakilala mo na sa akin ngayon. At saka, pagsabihan mo ang mga gwardiya na kunin ang dalawang maruruming ito. Itapon ninyo palabas. Walang problema. Ipakikilala ko sa iyo ang aming kalihim Gao. Bukod sa chairman ng kumpanya, siya ang pinakamataas na pinuno sa pamunuan. Tungkol naman sa dalawang ito, mga gwardiya. Xiao Chen, Ikatlong ate, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Sinong maglakas loob gumalaw sa atin? Ilabas ninyo ang dalawa. Na gustong magnakaw ng mga lihim ng Hawaiian Group. Ang mga sikretong dokumento. Itapon ninyo palabas. Tigilan ninyo. Kalihim Gao, ang bilis mo naman dumating. Base sa tagapangulo, bakit po kayo dumating? Walang kailangan ng formalidad. Ngayon, ang pagbunta ko ay para ipakilala sa inyo ang isang kasosyo at ayusin din ang mga shares na hawak ko. Siya ang bise tagapangulo. Kalihim Gao, tama ba ang narinig ko?
kung ganun ang sinabi ko kanina. Ipapakilala ko sa inyo. Ito si isa sa mga nagtatag ng Huayan Group. Kaya siya ang ating Vice Chairman, Ji Tiao. Magandang araw, Vice Chairman. Hindi na kailangan ganyan. Kayo, magkatuloy kayo sa trabaho. Little Chen ikaw ang vice chairman ng Huayan Group. Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Sinabi ko na sa'yo. Kung sinabi ko agad, mawawala ang sorpresa. Ngayon ba may karapatan na akong magtanong? Meron. Mapagtanungan ni Chairman Xiao. Isang karangalan para sa akin. Mahina ang gulugod mo. Pwede ba naming italaga ang sales channel ng grupo sa iba? Maaari bang ipasa ang distribution sa iba? Siyempre pwede. Pero kailangan itong aprobahan ng board. Kailangan mag-hire ng proposal at pag-aralan. Sige, itatalaga ko si Song Yuting bilang nag-iisang exclusive na sales agent ng grupo at ililipat ko ang kalahati ng aking shares sa kanya. Xiao Chen, hindi mo na kailangan ng shares. Isang nag-isang sales agent. Ang halaga nito higit pa sa 100 milyong piso. Kapag may shares na si third sister, magiging matatag ang posisyon mo. Yuting. Hindi ko talaga inaasahan ito. Siya pala ang manugang at siya rin ang Vice Chairman ng Huayan Group. Vice Chairman, tayo ay isang pamilya. Dapat tayong magtulungan. Isang pamilya. Itinutiring mo ba akong pamilya? Bayaw. Huwag kang maging tulad ng na magalit sa akin. Bigyan mo rin ako ng bahagi ng mga shares. Sabi ko na, hindi ka kaakit-akit. Hindi maganda ang katawan mo. Hindi ka talaga makumpara sa ikatlong ate. Umalis ka na o katawag ako ng maliit na gwardiya. Bayaw, may puso ka ba talaga? Gagawin mo ba ito sa kanya? Nakakasuya. Maliit na gwardiya. Dalhin siya. Bayaw. Song Yuting. Chairman Chiao, anong gagawin sa taong ito? Tanggalin na siya. Pero bago siya umalis, pilitin natin ibalik lahat ng perang sinisip niya sa kumpanya. Ibalik lahat. Opo. Huwag. Chairman Xiao. Alam ko, nagkamali ako. Hindi na ako ulit. Sige na. Patawarin niyo ako. Chairman Xiao. Xiao Chen. 3 araw mo lang gayon, ang kaarawan ng aming patriarka. Siguraduhin isama mo ang mga Halika. O sige. Binabati. Puno ng pamilyang Wu Tianlong. Puno ng pamilya Wang Dao. Personal na nagdala ng regalo. Pabatiin ang aming matandang ginoo. Pakiusa. Maraming salamat sa pagdalo. Pakiusap, silipin ninyo. Dapat na talaga kayong bumisita noon pa. Jisong, ang ganda nga ng anak ninyo. Tunay, ang mga kabataang bayani ay lilitaw. Ang puno ng pamilya Song may isang napakahusay na anak na babae. Siyempre, pinagpala kayo. Dahil nagpakita kayo, ito na ang kangalan pa sa pamilya Song. Tara. Umasok kayo. Huwag magmadali, ito ang regalo ko. Isang napakalaking night pearl. Hinahanap ng anak ko mula sa malalim na dagat. Sa tingin ko, wala nang makakatulad nito. Malabong may mas malaki pa rito. Ay naku, ako medyo mahirap naman. Isang gift lang ang maibibigay ko. Isang kontratang bilyon baya bilang regalo. Napakalaking regalo naman. Hindi kami karapat-dapat. Pumasok kayo muna. Song Yue, tulungan mo asikasuhin ang mga regalo. Alagaan ninyo ang 2 kito. Nanay, silang 2 kito, dito po kayo. Sige. Song Yuting, bakit nakatayo ka pa? Samahan mo sila sa pag-alaga ng mga bisita. Naghihintay ako. Ang isang kaibigan. Kaibigan? Sige, maghintay ka. Gayon ang kaarawan ni Lolo. Huwag sana may mga hindi kilala. Baka masira ang handaan. Ayos na. Aw nang saya ito. Huwag na nating pag-usapan yan. Song Yuting, pagdating ng kaibigan mo, sabay na tayong pumasok. Tuloy muna kami sa pag-aalaga ng mga dumating na bisita. One Air, Kings Xiao Chen. Ate, nandito na kami. Kaarawan ni Lolong gayon. Una na ako sa seremonya. Mag-upo muna kayo. Babalik ako pagkatapos. Sige, tuloy lang. Hinihintay ka namin. Sig, abala ka sa'yo. Sedge. Tara na mga ate. Salamat sa pagpunta sa handaan ko. Malaking karangalan ito para sa akin. Sana ay mabusog at magsaya kayong lahat. Ang matitirang oras ay sa aking manugang. Pahintulutan ninyo siyang mag-anunsyo. Ang magiging humahawak na negosyo ng pamilyang Song. Salamat, Ama, sa pagkakataong ito.
dinala ninyo ako sa ganitong okasyon para ipakilala ko sa lahat. At i-anunsyo ang mamumuno. Hindi ba ka ang ikatatlong kapatid natin? Sa pamilyang Song, kakayahan ang nagsasalita. Katatapos lang ng ikatatlong kapatid na pumirma. Isang malaking kontrata. Malaking kontrata. Anong malaking kontrata? Tingnan ninyo ang halaga ng ate ngayon. Hindi naman maliit. Mga panauhin, sunod na ianunsyo, ang pinakamahalagang bagay para sa pamilyang Song, ang magiging humahawak ng negosyo ng pamilyang Song. Song Yi. Bakit? Siyempre, dahil kay Yuer, para sa ating pamilya, nagawa niya ang malaking ambag, at nakuha pa niya ang isang kontrata na nagkakahalaga ng bilyon. Ina, hindi siya pumapayag. Walang kakayahan at walang kontrata. Kaya ganito na lang. Impossible. Sa pamilya, lahat ng kontrata. Akong may pinakamalaking bahagi. Kung hindi ito pinirmahan ni Song Yu. Ang nakuha ni Yuer ay kontrata mula sa Hwayan Group, galing sa taong nagdala mula sa Hwayan Group. Imposible na may mali ito. Ngayon ipinapakita ko sa'yo. Para hindi mo isipin na niloloko kita. Tawagin ninyo, kontrata. Nilagdaan ko na ito. Basta ibalis sa Hwayan Group para sa liuhan. Makukuha ko ang karapatang magbenta, at pati ang bahagi sa Hwayan Group. Tatay, Lolo. Ako ang lumagda sa kontratang ito. Hindi ito ginawa ni Song Yu. Song Yuting, ang dami naman dito. Anong nangyayari? Ituloy natin pagkatapos ng selebrasyon. Gayon ang aking malaking kaarawan. Nakuha ng kapatid mong babae ang malaking deal na ito. Bilang dapat mong unahin si Yuer. Dapat masaya ka ngayon. Mula nang bumalik ako sa bahay na ito, lahat ng bagay pinapabor ko sa kanya. Pero hindi tama ang kontratang ito. Yon ay kay Xiao Chen. Tahimik ka. Ang pangalan sa kontrata ay kay Yuer. Gusto mo pa bang agawin ng diretso? Lolo, siya nga ay ayaw makita akong umunlad, at gusto pang guluhin ang iyong kaarawan. Sasabihin ko lang. Dapat siyang itaboy palabas. Tama si Yuer. Hoy, dalhin ninyo siya para magpakalma. Huwag kayong kumilos. Tingnan ko kung sino ang aksi sa aking ikatlong kapatid. Xiao Chen. Ikatlong ete. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Walang makapang-api sa'yo. Ikaw na naman. Tatay, Ang batang ito ang sinasabi ni Song Yuting. Anong klaseng kapatid raw niya mula sa orphanage? Akala mo ba ay representa yan? Dinala pang gulo sa salusalo. Yuting, totoo ba ang sinasabi ng iyong ina? Xiao Fen. Sinabi ko sa iyo noon, unahin ang kasalukuyang pamilya. Si Yuting ay miyembro ng pamilyang Song. Ngunit, Huwag mo siyang hayaang makaapekto sa negosyo ng Song. Ngayon tingnan mo, hindi nakakatulong sa pamilya. Konti pa, nagdadulot pa ng gulo. Si Xiao Chen ang kapatid ko. Simula nang ipinanganak ako at wala nang magulang. Mula noon, siya ang aking kapatid. Walang makakabago diyan. Walang makapipigil. Huwag kang matakot, Yuting. Nandito ako. Ano bang magagawa mo kung nandito ka? Ito ang pamilyang Song. Sa loob ng Song, maglakas loob ka pa? Tawagin ninyo. Ipalabas ninyo silang dalawa ngayon din. Walang ama, alang ina. Parang bagay nga silang dalawa. asawa. Ganito mo tratuhin ang iyong anak na babae. Hindi ba sobra na? Ano naman ang sinasabi mo tungkol sa kanya? Si Song Yu ang kumuha ng malaking kontratang yon. Malaki rin ang nayambag ng aking manugang. Ang buong pamilyang Song. Malaking kita ang matatanggap nila mula rito. Pero yung dinadalang babae mo, ano ba ang nayambag niya? Tawagin ninyo ang mga tao. Itapon ninyo siya palabas. Naghahamon ka ba sa kamatayan? Tigilan ninyo. Bakit kayo makikialam sa problema ng pamilyang Song? Bakit pati kayo sumisingit? Hahaha. Ang mga usapin ng pamilyang Song, hindi ko rin talaga kayang kontrolin. Pero kung gagalawin ninyo si Ji Xiao, ang pamilyang Wu, hindi manunood lang ng nakatahimik. Emil, Si Ji Xiao, hindi basta-basta pwedeng galawin ng pamilyang Song. ito ang teritoryo namin ng pamilyang Song. Huwag ninyong ipagyabang dito. Hindi ba ito medyo labis na? Emie. Kung hindi darating si Ji Xiao ngayon, sa tingin mo, ipapadala pa ba namin ang ganoong mabigat na regalo? Ang kontratang ipinasa ko, opto dito na lang. Ikaw, sino ka ba talaga? Yeting, sino ba talaga ang batang ito? Hindi ako sinumang espesyal. Wala rin akong anumang pagkakakilanlan. Kapatid lang naman ako ni Song Yuting. Alam ko naman kung sino siya. Isa lang siyang. Ang alawang pangulo ng Hwayan Group. Pero kumpara sa pamilyang Song, wala rin naman itong kapakinabangan. Pirmado na namin ang kontrata. Kahit ayaw mo, wala kang magagawa. Ang pangulo ng Hwayan Group, paano niya hahayaang makawala sa ganitong kalaking pagkakataon? Hawak namin ang kontrata ng Hwayan Group. Sisiguraduhin ng pamilyang Song na lumago ang negosyo. Palayasin ninyo sila rito. Basta magtuloy ang kontrata, okay na. Kahit hindi tayo makipagtulungan sa tatlong malaking pamilya.
Sapat na ang kontratang ito para sa gastusin ng pamilyang Song. Nga tauhan, itapon ninyo sila palabas. Hindi na ako makikipagtulungan. Sino ka naman? Ako ang pangulo ng Huayan Group. Yi Wan-er, sinabi ko na, hindi na ako makikipagtulungan sa pamilyang Song. Pirmado na ang kontrata. Tingnan mo nga, may lagda o selyo ko ba roon? Ano? Wala talagang selyo ng kumpanya. Ang kontrata ay pinirmahan ng aking ikatlong kapatid at ako. Kailangang personal pirmahan ito ng ikatlong kapatid. Kung hindi, papel na lang to. Presidente, walang pinagkaiba sina Song Yuting at Yi Wan-er. Pareho silang para sa pamilyang Song. Pwede ninyo itong isaalang-alang sa pagdiriwang ng aking karawan. Ginoong Song, ginagamit niyo ba ang katandaan niyo para magmayabang? Huwag ninyong asahan na makikipagtulungan kami sa Huayan Group. Pwede kong hindi pumirma sa kontratang ito. Xiao Chen, Song Yuting, tayo na. Sige. Ano ba to? Anong nangyayari? Ate Yi Wan-er, nandito na ako. Bakit walang sumalubong sa akin? Nasaan sila? Hindi pa rin kayo nawawala. Yan Zehu, ang ibig sabihin ni Xie Junwang. Sinabi na ng malinaw sa'yo. Hindi ko alam kung napag-isipan mo na. Kung hindi ka pa sigurado, pwede kang sumama sa aming pauwi para mag-isip. Kapag napag-isipan mo na, pwede ka nang bumalik. Nasabi ko na, iyon na ang huling pagkakataon. At hindi na magkakaroon ng iba pang insidente. Hindi na rin ako babalik. Huwag kayong magtaka kung hindi kami magpigil. Ito lang. Apat na ete. Sino ka? Hindi ba ito bahay ni Yi Wan-er? Ikaw ba ang boyfriend niya? Yan Zehu, malinaw na ba na yon? Kung hindi pa rin, mamatay ang lahat sa villang ito. Patayin natin sila isa-isa. Gagawin siyang papayat. Lumayas ka na. Ayun lang, nagkapakatapang kayong umatake dito. Paano mo siya tinamaan? Bumagsak siya. Paano yan possible? Hindi possible. Ito. Apat na ate, sa wakas bumalik ka. Xiao Chen, ikaw nga. Saan ka napunta nitong mga taon? Umakyat ako sa bundok para mag-aral. Di ba, bumaba ako at hinanap ko kayo? Grabe. Apat na ete. Apat na ete. Bakit ang bigat ng sugat mo? Apat na ate. Kailangan natin ng gintong karayom. Xiao Chen, anong iniisip mo? Mas importante ang iligtas siya. Huwag ka nang sumisigaw, apat na ate. Mahirap na nga mag-focus. Ano ba yung ginagawa mo? Masyado kang masugatan. Ginagamot kita. Salamat, Xiao Chen. Hindi mo na kailangan magkasalamat, ate. Sabi ko nga nung bata pa tayo. Paglaki ko, ako ang magpoprotekta sa inyo. Xiao Chen, tulong mo akong tumayo. Sige. Sinisip-sip mo ba ang yangki ko? Nakuha mo ang unang halik ko. Ubo, ubo, ubo. Yung dalawang nakamaskara kanina. Sino ba talaga sila? Yung mga lalaki na yun. Mga tauhan ni Xie Junwang. Gusto nila akong kunin pabalik. Kunin ka pabalik. Anong ginawa mo? Sa totoo lang, hindi ako stewardess. Cover lang yon para sa totoong trabaho ko. Ang tunay kong trabaho ay isang professional assassin.
dahil may kakayahan akong halos isang Xiantian warrior. Kaya, madalas akong isinusugo nila sa mga mapanganib na misyon. Para saan ka hinahabol ni Xia Junwang? Hey, Gusto ng Xia Junwang na kumampi. Ang unang pamilya ng Donghai. Ang binatang pangulo ng pamilya Xiao, si Xiao Tian. Mahilig si Xiao Tian sa malalakas na babae. Kaya balak nila akong ialay kay Xiao Tian. pwede ba siya? Para hindi siya magtagumpay. Sinadya kong sa huling misyon. Nasaktan ako ng malubha. Gusto kong magtago at magretiro. Ngunit hindi pa rin niya ako pinakawalan. 4 na ate, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang sinuman ang makakagalaw sa'yo. Kung sinuman ang mag-atake sa'yo, hindi na siya tatayo pa muli. Naku, 4 na kapatid, nakauwi ka na. Hahaha. Xiao na binata. Nandoon si Chen Fei sa loob. Kunin ninyo si Chen Fei at ilabas. Bingi ba kayo? Sugod. Natatalo agad ang 5 antas its na eksperto. Posible bang may tiyan na tao rito? Ano kung may Qiantian? Kahit may isang Zongxi dito. Hindi rin niya maliligtas si Chen Fei. Sino kayo? Anong ginagawa ninyo sa bahay namin? Mukhang mga gangsters ang mga ito. Edwaner, tawagin natin ang pulis. Tawagin natin ang mga gwardiya para pigilan sila. AMEA. Ji Qiao, huwag kang mag-alala. Ngayong gabi, ang mga babaeng ito. Ihahatid ko lahat sa hotel. Hehe, Eos. Ikaw talaga ang nakakaintindi sa akin. Haha. Kumilos. ayos ba kayo? Ayos lang, Xiao Chen. Hoy, bata. Ikaw ang sinasabing Qiantian warrior. Sino kayo? Si Xia Junwang. Bibigyan ka namin ng 1 minuto. Ibigay mo si Chen Fei. Kung hindi, Ano nang mangyayari? Pigilan ninyo. Pigilan. Maaari mo akong dalhin. Pero huwag mong galawin sila. Ika-4, anong sinasabi mo? Magkapatid kami, magkasama sa buhay at kamatayan. Tama si Yuaner. Magkasama sa buhay at kamatayan. Ika-4, nandito ako ngayon. Walang sinuman ang magdadala sa'yo. Xiao Chen, alam kong isa ka ring mandirigma. Pero ang Xia Junwang ay isang Xiantian warrior. At si Xiao Chayan ay isang top-level Xiantian warrior. Ayokong masaktan ka dahil sa akin. Ika-4, maniwala ka sa akin. Hindi nila kayang kalunin ako. bata, kung hindi mo pinahahalagahan ang alok, huwag mo akong sisihin. Fifi, ayos ka lang ba? Baifeng, nandito ka na. Nandyan ang Baifeng. Siguro bibigyan si Xiao Chayan ng kaunting respeto. Kaya pala nakita ko dati ang pendant ng ika-4 na ate. Nasuot pala yon ni Bai Feng. Ah, ganoon pala. Magkababarkada pala silang dalawa. Bai Feng, huwag kang makialam. Ginagawa ko ito para sa pamilyang Xiao. Kahit ikaw, Bai Feng. Mag-isip ka muna bago kumilos. Amilang Xiao at Beifeng. Hindi nag-agawan ang dalawa. Babantayan ko si Chen Fei. Umalis na kayo. Kitty, Bai Feng, sa harap ng aking nangungunang Qiantian. Isang payak na may titulong. Walang kwenta ang titulong na Bai Feng. Nangungunang Xiantian. Ang lakas pala ni Xiao Chayan. Talaga, kung ganoon. Subukan natin kung ano ang kaya mo. Alam ko na mas malakas si Xiao Chen. Noong araw sa KT. Tumagal yon ng 3 oras. Matibay ang stamina ni Xiao Chen. Anong pinag-usapan ninyo? Kaya bang mo? May lakas ka bang umateke ng palihim? Ako ang nangungunang Qiantian na eksperto. Kung buong lakas ang ibubuga, bugbogin ka na parang asong kalye. Sana kasing tigas ng lakas mo. Kasing tigas ng bibig mo. Nagpapakamatay ka. Ganito lang. Yuan Manti Bushan. Anong kleseng halimaw ka ba? Tawagin mo akong lolo, saka ko sasabihin. Nagpapakamatay ka. Uy anak, puro pagtatago ka lang ba? Mga sister, napapansin nyo ba? Si Xiao Tian at si Xiao Chen. Medyo magkamukha sila. Hindi naman. Pareho silang apelyidong Xiao. Baka naman. Sabihan na natin silang huminto. Baka mawawala rin ang isa mong kamay. Nagpapakamatay ka. Alice. At ang kakang tumakas. Xiao Ken, huwag habulin ang umurong na kaaway.
Guro, bakit ka nandito? Paano? Hindi ba pwede na makita ko ang aking alagad? Siyempre pwed. Sana nga dumating ka, guro. Mga ito ang kaong. Nakinuha ang aking guro, 15 taon na ang nakalipas. Lahat ng kakayahan ko, siya ang nagturo sa akin. Guro, pakipo, pumasok po. Pasok na, pasok na. Skip agad. Ang ganda naman. Diwata na et. Ang ganda ng balat mo. Paano mo yan inaalagaan? Ang balat ng diwata. Wala pang pores na kitang kita. Diwata na ate. Baka pwede mo akong turingin na estudyante. Sayaw Ken, ngayon ako ang magpapaliwanag. Dapat malaman mo. Ang pinagmulan mo. Ang pinagmulan. Guro, alam mo ba kung sino ang mga magulang ko? Sayaw Ken, maghanda ka sa sasabihin ko. Sige, sabihin mo guro. Noong maraming taon na ang nakalipas, ang nangungunang angkan sa Donghae, pamilyang Xiao, biglang nagkaroon ng trahedya sa isang gabi. Napatay ang buong angkan. Ang tumatakbong puno ng pamilya, iyon ang iyong ama at ina. Pinatay din sila ng isang misteryosong tao, ang buong pamilyang Xiao. Maliban sa isang tiyuhin mong nasa ibang bansa, Xiao Yuan, ikaw na lang ang naiwan bilang nag-isang anak. Nasunog ang lahat ng 3 araw at gabi. Iniligtas ka ng yaya mo, at dinala ka sa Yangqiang Orphanage. Ngunit hinabol at pinatay din ang yaya. Ako naman ay umalis sa Mindo para mag-practice. Nakausap na kita. Kitang-kita kung kakaiba ang kakayahan mo. Sakto, dadalhin ka namin. Tila ito ay nakatakda sa kapalaran mo. Ang mga paghihiganti at utang na loob na ito. Kailangan rin na ikaw mismo ang mag-ayos ng mga sanhit bunga nito. Guro, sino ba talaga ang kumatay sa mga magulang ko? Pagkatapos bumalik mula sa ibang bansa ang iyong ikalawang tiyo, si Xiao Yuan, muling binuo niya ang pamilyang Xiao. Naging pinakamakapangyarihang angkan ng Donghae siya. Ngunit tungkol sa pagpatay noong araw, wala siyang sinabi. Lahat ng ito. Naalala mo ba? Naku. Tao ba na ipinasuri ko sa'yo? Nahanap mo na ba siya? Binatang Panginoon, ang batang iyan ay tinatawag na Xiao Chen. Isang bata na walang anumang pamilya. Walang pinagmulan, walang backing. Lumaki siya sa Yangqiang Orphanage. Ngunit may 5 nakatatandang kapatid na baba, siyang sabay ng lumaki. 4 sa kanila ay nasa paligid niya. At mayroon pa isang babae na tinatawag na Jiang Yog, nasa ibang bansa na yon. Hindi basta-basta ang batang yan. Kailangan nating magpalit ng target. Suriin ninyo ng mabuti si Jiang Yog. Nakuha ko na ang impormasyon. Bukas, babalik si Jiang Yog sa bansa. Maganda. Dalhin ninyo siya sa mga pinggiran ng lungsod para bisitahin. Opo. Ito ay bangketa. Halos ninyo akong mabangga. Ay, pasensya na po. Mabilis lang kami nagmaneho kanina. Hindi na kailangan ng paghingi ng paumanhin. Mag-ingat na lang kayo sa susunod. GNG Jiang. Pakisama po kayo sa amin sandali. Anong ginagawa ninyo? Hoy, Xiao Chen, kamusta? Xiao Tian. Hindi ka pa rin nabubulaglat. Huwag kang magyabang, bata. May babae dito, paano ang pangalan niya? Jiang Yug, kilala mo siya? Kung may tapang ka, lumapit ka sa akin. Kung galawin mo siya kahit kaunti, kukunin ko ang buhay mo. Bibigyan kita ng 1 oras. Pasilidad ng chemical sa pinggiran ng lungsod. Alam mo ang magiging bunga kapag hindi ka pumunta. Anong nangyayari? Ano ba talaga ang problema? Dinukot ang ating ikalimang ete. Lalabas ako para iligtas siya. Sasama kami sa iyo. Hindi pwede, delikado yon. Kapatid tayo, magkasama sa buhay at kamatayan. Hindi pwede. Hindi ko kayo papayagang malagay sa panganib. Sige, sasamahan ko siya. Mga pares, may alam tayo sa pakikipaglaban. Tara. #5. Ate Bading #5. Sino ka? Ako. Bakit nandito ka, Ate #4? Dumating kami para iligtas ka. Siya si Xiao Chen, ang aming nakababatang kapatid. Xiao Chen, ang laki mo na. Takas na, may bitag sila. O sige. Ha 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 ha. Xiao Chen, napakabobo mo talaga. Kitang-kita ang bitag na ito. At pinili mo pa ring sumagip. Dapat magkasalamat ka na lang na buhay ang ate ko. Kung hindi, patay ka na rito. Sila,
10 nangungunang mandirigma ang hinatak ko. Gayon, sisirain ko kayo ng pira-piraso. 10 cute na bata lang. Akala mo ba talaga? Kaya nilang protektahan ka ng lubusan. Ano bang kapal ng mukha mo? Mona Chan top level kami. Akala mo sasabihin namin na kayo ay basura? Ano? Lahat sila ay tiyan-tiyan. Mga tiyan-tiyan na mandirigma. Ang pamilyang Xiao, nagre-recruit ng marami. Mga kilalang tao kayo lahat. At ginawa niyo ito para sa isang tahimik na anak na mag-aaral? Hindi sila natatakot sa kahihiyan ng tao. Handang maglingkod kay Xiao Xiao. Sana kami magkaroon ng ganun. Mataas ang katayuan ni Xiao Xiao. Walang ibang may pagkakataong maglingkod sa kanya. Ito ang aming karangalan. Tayo ko, sumunod kayo kay Xiao Xiao. Maging baka at kabayo niya. Baka naman, kapag natuwa si Xiao Xiao, pakakawalan niya kayo. Dinig niyo ba, Xiao Chen? Maging aso mo nang masunurin. Ibibigay ko ang pagpapakawala. Magkano ibinibigay sa inyo niya? Dobleng bayad ang ibibigay ko. Haha. Naku, Xiao Chen, wala ka bang alam? Sa kanilang estado, kulang ba sila sa pera? Ano ang gusto ninyo din? Gusto namin ng kapangyarihan. Gusto namin ng lakas. Malaki ang bahay at negosyo ng pamilyang Xiao. Makakakuha kami ng mas magandang kinabukasan. Mapapalapit pa ang aming landas sa paglalaban. Mas sumusulong ang aming martial buff. Kung hinahabol ninyo ang rurok ng martial arts, magtanong muna ako sa inyo. Ano ang sentro ng martial arts? Siyempre, ang mga metodo at resources. Hindi ba naman, na ang mahalaga ay puso ng mandirigma? Gising ka na, bata. Ang paghasa ng martial arts, hindi lang sa pagsasalita. Hindi. Mali kayo lahat. Oh, ano yon? May buhay pa siya. Xiao Chen, nangangahas ka na at umatake ng patago? Pumatay sa akin. Panlolob, huwag magmayabang. Matino naman ang pag-atake ko. Kung di niya kinaya, siya ang walang kakayahan. Karapat dapat siyang mamatay. Alam mo ba kung sino sila? Sila ang mga tahan ng War God ng Donghai. Pinatay mo sila. Magagalit ng husto ang War God ng Donghai. Ano naman kung magalit siya? Kahit dumating siya, hindi ako natatakot. Ji Xiao, huwag ka nang makipagpalitan ng salita. Atayin mo siya. Lahat kayo, sama-sama, patayin ninyo siya. Huwag naman, Ji Xiao. Please pakawalang sala ninyo sila. Ano man ang kailangan mo, ibibigay ko sa'yo. Huwag mo siyang dilaan ng awa. Tahimik ka, Xiao. Ako ang ate mo. Kailangang sundin mo ako ngayon. Oh. Kung hihingin ko ang isang bagay, ibibigay mo ba? Kung papakawalang sala mo sila, ibibigay ko. Pasensya na. Kailangan kong kunin ang buhay niya. Kasama ka rin. Anong kakaibang teknik to? Bakit hindi tayo makagalaw? Mamatay ka. Kakaiba, di ba? Kuya Juan, patayin mo ang dalawang yan. Naghahanap ka ng kamatayan. Ayos ka lang ba? 8 Xiao Chen. Tara, umalis tayo. May nakalagay na pampasabog dito. Dahan-dahan. Ete, ayos lang ba kayo? Ayos kami. Grabe si Xiao Qian, tunay na malupit. Hindi niya pinalalampas pati ang sariling tao. Ang gumawa ng masama sa salat din. Tara na, umalis na tayo. Ala, ang paa ko. Parang nasaksak ng kalawang na pako. Kailangang agad na malinis to. Baka madaling maimpeksyon. Umalis ka muna dito, Ete. Naku, marumi si Xiao Chen. Ete, puti ng hita mo. Hindi naman marumi. Pikon. Matagal na akong naliligo sa mga gamot. May mga halamang gamot sa loob ng katawan niya. Kaya nitong pagalingin ang lahat ng karamdaman. Grabe, napakakamangha-mangha nito. Kung magkakasugat ako, hihingin ko to. Huwag mo akong kalilimutan. Kapatid, huwag kayong mag-alala. Mula ngayon, hindi na kayo muling masasaktan dahil sa akin. Sige, umuwi na tayo ng maaga. Nag-aalala na silang mga nakababata natin. Ma'am. Safe. Channer, anong nangyari? Sino ang sumaktan sa'yo? Si Xiao Chen, kinuha pa niya ang katawang Kuan Yin. Ginamit pa niya ang maruming paraan para saktan ako. Bakit parang pamilyar ang pangalang Xiao Chen?
Sandali. Mga 20 ilang taon lang ba siya? Tatay, paano mo naman nalaman? Anak siya ng kuya mong lalaki. Kuwa, hindi ba ang pamilya nila? Tunay na naubos na? Paano may naiwan pang kambal? Akala ko rin ganun. Akala ko patay na ang pamilya ng kuya ko. Ngunit narinig ko na, may isang iniligtas mula sa sunog. Nailigtas nila ang isang sanggol mula sa lugar ng sunog. Pinaghirapan kong hanapin ang natitirang bakas. Hinahanap ko kung saan nasa Yangcheng Orphanage si Xiao Chen. Ngunit wala akong natagpuang ebidensya. Ano nang gagawin natin gayon? Kung babalik siya sa pamilyang Kuyao, ang mga matandang iyon, tiyak nilang pipilitin kami na ipagkaloob ang posisyon ng punong pamilya. Bumalik. Makakabalik ba siya? Tatay, anong ibig mong sabihin? Sa loob ng 2 araw, ikanegatibo 100 kaarawan ng lolo mo. Inyalay niya ang sarili sa pagyasan. Hangad niyang lampasan ang limitasyon ng 100 taon. Kung ialay mo ang Chuanyin body, tiyak na matutuwa siya at gagawa siya para sa iyo ng 1 beses. Pero wala ang Kuan-Yin body sa akin. Madali lang yon. Ikaw na, dakpin mo ang direktor ng Yangcheng Orphanage. Gawing kasama niya ang Chuanyin body. Isama siya sa handaan ng lolo mo. Pagdating ng oras, Maintindihan mo. mga dinala ko na si Jiang Yub pabalik. Magaling, anak. Salamat sa hirap mo. Ikalimang kapatid, ang tagal natin hindi nagkita. Gumanda ka naman. Hindi naman, parang dati ka pa rin. Jiang Yog, kapatid. Gutom ka ba? Hayaan ninyo si Fiao Chen na magluto para sa iyo. Ako, Bakit hini ikaw? Hini ba? Apagpaglutuin mo ba ng ilang ate mo? Tara, punta ka na. Ay, si Director Tao yung bayan. Siguro tungkol sa mga nakaraang taon. Yung mga donasyon ko sa Yangcheng Orphanage. Hello, Tia Tao Ying. Ano nang nangyari? May grupo ng mga estranghero. Pumasok sila sa Yangcheng Orphanage at kukunin ka. Huwag kang matako. Dadalhin ka namin agad. Anong meron? Sabi ni Director, may mga estranghero raw sa loob ng bahay ampunan. Sinisira nila, inapahirapan ang mga bata. Pinipilit nila siyang lumabas. Sabi niya, iligtas daw namin siya. Mga hayop, ganon nila tratuhin ang mga bata. mga manatili kayo muna sa bahay. Ako muna ang pupunta roon. Ang kapangyarihan ng bunsong kapatid. Tila hindi na lang sa antas na Xiantian. Hirap ko na siyang maintindihan. Karumal-dumal talaga yung mga tulisan. Nasaan ang director? Saan siya dinala? Iniligtas niya kami kaya dinakip siya. Hinuli siya ng mga masamang tao. Ano? Huwag kayong matakot, mga mahal. Ibabalik ko kayo sa inyong tahanan. Meron silang video dito. Fiao Chen, alam kong pinapanood mo ito. Kung ayaw mong may mangyari sa kanya, maging maayos ka. Dala mo si Ken Fi at pumunta ka sa bahay ni Xiao. Kung hindi, sasagutin mo ang kahihinatnan. Pupunta ako sa pamilyang Xiao para ibalik ang punong guro. Huwag kang kupunta. Ang taong to nagsasanay ng Yunu Heart Sutra, espesyalisado sa pagsipsip ng ayin ng babae. Gaya mo, isang napakababang pagkakataon, isang suwanyin na katawan. Kung kupunta ka, mamamatay ka lang. Ano ang Suanyin na katawan? Parang nabasa ko ito sa isang sinaunang aklat. Sabi doon. Mga ipinanganak sa anong buwan at araw na yin. Tama, ang ganitong tao puno ng yin energy. Kahit sa pag-aaral o sa martial arts, mas malakas sila ng pauli-ulit kumpara sa normal. Kung nakuha ng isang Xiantian na malalaro ang ari ng babae, agad siyang kuluyang lalampas sa antas ng Zongxi. Kaya iyon ang dahilan bakit iniingatan si Chen Fi. Ano ang gagawin natin? Baka naman. Tititig lang tayo habang nangyayari. Ipapahintulot ba natin na mamatay ang punong guro? Hindi sama ka sa akin. Tama na rin, dapat nang ayusin ang alitan ko sa pamilyang Xiao. Karapat dapat nang magwakas. Ang pamilyang Li ng Kyoto ay naghandog ng jade at agate. Naway pagpalain ang ating ninuno tulad ng dagat, habang ang kanyang buhay ay kasing haba ng bundok. Maraming salamat ha 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 ha. Lola, ang apo mong si Xiao Tian ay naghandog ng napakalaking regalo. Ito. Anak, ano ba ito? Lolo, kamakailan lang kayo. Ayaw mong pasukin ang antas na Zongxi? Ang babaeng ito ay napakahalaga, isang pagkakataon sa 1,000 taon. Mayroon siyang kinuan na katawan. Kung makuha ninyo ang kanyang yaman ng babae, makakamit ninyo ang pagiging isang dakilang Zongxi. Ha ha ha. Magaling.
Nasaan siya? Lolo, huwag magmadali. Darating siya agad. Nako, walang apura, walang apura. Hahaha. Pagpupugay, ama, kung makapagsimula siyang maging Zongshi, babalik ang sigla ng pamilyang Xiao ng 100 taon. Mahusay. Mukhang ganun nga. Noon, tama ang pagpili ninyong mag-amang magmana ng pamilya. Tama ngayon. Napakabait po ninyo, Lolo. Si Xiao Chen ay inihatid ang huling hantungan ng ating ninuno. Sino ang may lakas ng loob na gawin yan? Mga has na magulo sa salusalo ng pamilyang Xiao. Bakit pa ang pamilyar ang pangalang Xiao Chen? Siya ang nawalang panganay na anak ng pamilyang Xiao na matagal nang hinahanap. Hindi siya patay. Kawalang hiyaan, Xiao Chen, nagpakita ka pa ng kawalang galang sa ating ninuno. Ano, karapat dapat ba siya sa pagiging ninuno? Kung hindi dahil sa iyo noon, napabaya mo ang dalawang mag-ama. Bakit namatay ang aking mga magulang? Gago ka. Sinasabi mo ba na ako ay hindi patas sa pakikitungo? Ang babaeng nasa tabing lolo niya. Siya ang may katawang Kuan Yin. Kalahating hakbang na Zongshi. Ete, huwag kang matakot. O protektahan kita. Katawang Kuan Yin. Sig. Xiao Chen, ibigay mo ngayon ang babaeng kasama mo. Ipagkaloob mo sa matandang ito. Pahihintulutan kitang makabalik sa pamilyang Xiao. Lolo. Kapag ang nangunguna ay mali, naapektuhan ang nasa ibaba. Parehong miyembro ng pamilyang Xiao. Kung merong katulad mong matandang ninuno, nakakahiya talaga. Maliit na nila lang. Ang paraan na matandang ninuno ay hindi mo dapat husgahan. Lolo, patayin ninyo siya agad. Ang katawang Kuan Yin ay magiging iyo pa rin. Xiao Chen, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Ibibigay mo ba o hindi? Kung hindi, ano na, buhay ng 100 taon. At hindi mo naabot ang antas ng Zongshi. Isinayang mo ba ang 100 taong buhay mo? May kapal ng mukha ka. Inusig mo ang lolo. At kung binastos ko siya, ano naman? Magaling. Matagal na panahon. Walang tumapang mang insulto sa matandang ito. Hahaha. Sig, gusto kong makita to. Sino pa ang makakapagsagip sa'yo? Tiyak siyang mamamatay. Yan ang kakayahan ng matandang ninuno. Ikaw naman, kalahating Zongshi ka lang. Maaring ang ganoon. Tumanda na ako. Dapat nasa kabaong na ako. Huwag na akong magpakawala ng kapahamakan. Impossible. Paano matatalo ang matandang ninuno? Baka pekto. Lumang tao, dahil pareho tayong Xiao. Hindi kita papatayin. Papakiligin mo si Xiao Tian. Magluhod siya at humingi ng tawad sa mga bata ng Yangcheng Orphanage. Nananaginip ka lang. Ako ang kilalang menor de edad ng pamilyang Qiao. Hindi ako luluhod. Hindi ako luluhod sa mga batang walang magulang. Ikaw. Salot ka. Hindi ka naman tao. Mga bata sila, grabe. Xiao Yuan, dali, kunin mo si Ginoong Du Jiang. Si Ginoong Du ay ang kanang kamay ng war god ng Donghai. Kanyang kanan at kaliwang braso. Kapag nandyan siya, mahuhuli natin ang halimaw na to. Magandang ama. Alis na ako ngayon. Du Jiang. Hindi maganda, Xiao Chen. Si Du Jiang ay isang Zongshi na may mataas na antas. Madali siyang kumitil ng buhay. Ang lakas niya ay lampas sa karaniwang Zongshi. Hindi kami makakatapat sa kanya. Akala mo lang na isang Zongshi lang ang makakapagtanggol sa pamilyang Xiao. Hindi ganoon kadali. Ang laki ng boses mo. Du Jiang. Hindi ka manahimik at magluluha kapag nakita ang aking katauhan? Karapat dapat ka bang hingan ko ng awa? Ginoong Du, ang batang ito ay sinadyang guluhin ang piging. May intensyon siyang manakit ng tao. Sana, Ginoong Du, puksain ninyo ang batang ito. Ji Qiao, huwag kayong mag-alala. Tiyak na gagawin ko. Hahabulin ko ang batang ito. Bilang sundalo ng Hua, nakakahiya kayo na hindi magkakaalam ng tama at mali. Ang war god na yon, alagang parang aso ang ipinapangalaga niyang kauhan. Ginawang minaliit ninyo ang war god. Ginoong Du, pawiin na ang batang ito. Kanina ba'y sobrang mayabang ka? Kung ganoon, patayin mo na ako. Ikaw. Walang hiya. Batang wala kang respeto sa aking katauhan. Bilang isang general ng Hua, inaakala mong may tapang kang magtanggol sa salarin. Ano man ang ginagawa ko, kailangan mo pa bang magsalita tungkol doon? Inapalakasan mo ang salarin. Walang pakundangan ang pagkitil ng buhay. Hindi ka karapat dapat maging general ng Huaguo. Pangahas ka bang insultuhin ako? Mayon, huhubin kita ng balat at sisirin ang mga buto mo. Hahatin-hatin ka. Sig, ngayon, sa ngalan ni Bai Feng, tuturuan kita ng leksyon. Karapat dapat ka ba? Tanzi Shenggong. Sino ka ba talaga? Ako ang pangulo ng Yao Shengu. Pangulo ng Yao Shengu. Sabi nila, kahit si Bai Feng Ay nagkakaroon ng paggalang.
Siya ang mahiwagang naglalaho, halos hindi mo makita. Ang Yao Shengu, kinikilalang nangungunang mediko at mandirigma. Tumahimik. Ikaw, inaangkin mong pangulo ng Yao Shenga? Kung ayaw mong magsabi ng totoo, ako, papaluin kita hanggang magsabi ka. Ikaw lang. Si Du Jiang ganito lang pala. Jinong Du. Jinong Du. Xiao Chen, talaga nga ikaw ang pangulo ng Yao Shengu. Ete, kailan ba kita niloko? Inateke mo si Ginoong Du ng palihim. Lihim na pag-atake. Ganitong inutil. Isang kamay lang ang kailangan ko para supilin ka. Patay ka na. Pagsuway sa nakatataas, Kung malaman ni Ginoong Bai Feng, may masamang mangyayari sa'yo. Sugod. Dakpin siya. Sino ang maglakas loob? Xiao Chen, galawin mo ang apo ko. Paputol-putulin kita. Talaga? Xiao Chen, itigil mo yan. Sinaktan ni Xiao Chen si Ginoong Du Jiang. Sinasalungat niya ang war god ng Donghai. Dito sa Huaguo, wala kang puwang. Talaga, dalhin mo siya rito. Gusto kong makita. Kanino siya sasama? Tatay, tawagin mo si Ginoong Bai Feng agad. Dahil sa ugnayan namin at pamilyang Lin. Tiyak si Ginoong Bai Feng, ang magpapairal ng katarungan para sa amin. Papunta na si Ginoong Bai Feng. Xiao Chen, patay ka. Kung tutulungan ka ni Bai Feng kasama kayo, mga hayo, tumutulong kayo sa kasamaan. Kung ganoon, ang pwesto niya bilang war god, wala nang saysay. Ininsulto mo ba si Ginoong Bai Feng? Parurusahan ka. Kung hindi ako nagkakamali, dati, ang pamilyang Xiao, ay isa rin sa pinakamakapangyarihang pamilya. Kahit ang war god ay kinakailangang yumuko sa kanila. Paano napunta sa inyo, ay naging ganito kahina. Kailangan pa umasa sa suporta ng iba. Ano ang alam mo? Noon, kung hindi dahil sa tatay mo, nainis ang mga taong hindi dapat niyang inaway. Hindi sana napunta ang pamilyang Xiao sa ganitong kalagayan. Ano ibig mong sabihin? Hindi ikaw ang kumatay sa tatay ko. Noon, ang tatay mo ay isang malakas na zongshi sa rurok ng kanyang antas. Bakit ko siya papatayin? Sabihin mo. Paano namatay ang tatay ko? Sino ka naman para magtanong? Bakit sasabihin ko sa iyo? Tigilan mo. Sabihin mo. Hindi pwede sabihin. Kung masabi natin, wala ng pamilyang Xiao. Ito ang Dongfang family. Noon, nasagasaan ang tatay mo ng Dongfang family. Nagpadala ang Dongfang family ng mga tao para atakihin siya. Sa huli, inalisan nila ng lakas ang kanyang galing. Tapos sinamantala ninyo at sinunog ninyo ang lugar. Pinatay ninyo sila. Totoo ba o hindi? Toro. Mabuti. Kung ganoon, wala nang dahilan para magkatuloy ang pamilyang Xiao. Ano ang balak mong gawin? Pakawalan ninyo ang aking anak. Dumating na ang war god ng Donghai. Dumating na si war god Xiao Chen. Anong gagawin natin? Ete, huwag kang matakot. Nandito na ang war god. Xiao Chen, ngayon wala ka ng pag-asa. Sumasa inyo, war god. Bakit ninyo ako tinawag dito? War god. Nilalabag ng batang ito ang salo-salo. Napasaktan pa ang Ginoong Du, at ngayon kinukuha pa ang apo ko. Grabe ang kasamaan niya. Nais naming humiling ng inyong tulong, war god. Pukulin ninyo siya. Patayin. Ano? Ibig mong gumalaw laban sa akin? Bai Feng bumabati sa Pangulong Yao Shengu. Bai Feng bumabati sa Pangulong Yao Shengu. War god. Nagkamali ka ba? Tama, kayo ang nag-anyaya sa kanya. Paano niya? War god. Sino ba siya talaga? Bakit siya binibigyan ninyo ng ganoong paggalang? Kung siya ang inyong inanyayahan, ano ang balak ninyo gawin? Du Jiang, War god. Narito si Du Jiang. simula ngayong araw, alisin ang iyong titulong general at ibababa ka bilang karaniwang tao. Sobrang malaki ang kasalanan ni Xiao Chen. Nangahas siyang umatake sa Pangulong Yao Shengu. Hulihin siya! Tae, tulong. Ayokong madakip. Nga pamamaraan ni Bai Feng. Hindi ko meris yon. Ginoong Bai Feng, pakiusap, palampasin mo na ang anak ko. Dapat humingi kayo kay Pangulong Yao Shengu, hindi sa akin. Xiao Chen man, ako pa rin ang pangalawang tiyuhin mo. Si Xiao Tian ang kapatid mong lalaki. Pakiusap, patawarin mo siya. Noong panahong yon, bakit hindi ninyo pinatawad ang aking mga magulang? Kung hindi mo ito maayos, ako na mismo ang bahala. Hulihin siya! Tatay, tulong. Lolo, tulong. Tulong. Xiao Chen, paano mo magawang ganoon? Ang Dongfang family na binabanggit nila, ano nga ba talaga ang estado nila? Ang Dongfang family ay isang nakikubliang angkan.
Maaring tawaging nakakatakot sila. Ano nga? Dongfang family. Sila ang mga inapong dating emperador. May chismis na mayroon kahit isa na nasa Xianren realm. Nang marinig ng lahat ng prominenteng angkan sa Huaguo ang Dongfang family, wala silang takot. Mahal na Ginoo, mas mabuting huwag muna kayong makialam. Ano pang silbi ng pagiging Xianren? Sabihin mo ang buong katotohanan sa akin. Kung hindi, wala nang dahilan para umiiral ang pamilyang Xiao. Ang puno ng pamilyang Dongfang, si Dongfang Tu, noong araw ay puno ng pag-asa at tapang. Balak niyang sakupin ang lahat ng dakilang pamilya sa Huaguo. Sinumang lalaban, papatayin niya. Nang makarating sa pamilyang Xiao, ang tatay mo, si Xiao Wudi, gamit ang wakas sa pagtalo na taktika, nasugatan niya yon, at pagkatapos, naglaho siya. Ngunit bago siya umalis, may iniwan siyang banta. Sinabi niyang hindi niya kayo papabayaan. Lahat salahin ninyong iyan. Magaling. Gagawan ko ng paraan para maghiganti. Saan naman si Director Tao? Dalhin ninyo agad si Director Tao rito. Director Tao. Ikaw ba? Chen Fi ba yun? Director Tao. Director Tao. Walang mawawala kay Director Tao. Hindi dito ang lugar para mag-usa. Iuwi muna natin si Director Tao. CJ. Mahal na Bai Feng, si Xiao Chen ay bahagi rin ng pamilyang Xiao. Maaari nating ayusin ang naging sigalo. Pwede mo na kaming pakawalan. Dahil pareho tayong may apelidong Xiao, sisiraan ko lang ang mga ugat mo, hindi kita papatayin. Mula ngayon, tatanggalin ng pamilyang Xiao sa Huaguo. Opo, alisin natin ang pamilyang Xiao. Dongfang Du. Xiao Chen, nandito na ako. Xiao Chen, ikaw ba ang anak ni Xiao Wudi? Hindi possible. Noong inutusan ko si Xiao Yuan na magliyab. Lahat ng tao ng pamilyang Xiao, namatay. Paano posibleng may nakaligtas? Kahit ang tumakas na yaya, pinapapatay ko siya. Sigurado, siya ang yaya. Saan kanya inilagay? Ginamit niya ang iba para ilayo ang aming tao. Tapos na ba kayo magsalita? Kung tapos na, mamatay kayo. Matagal ka nang nagsasanay, pero peking Xianren realm lang ang taglay mo. Karaniwang tao ka lang. Xiao Chen, sa labas, baka wala akong magawa sa'yo. Ngunit dito ay ang nakatagong pamilyang Dongfang. At dito dumadaloy ang Dragon Vein ng Huaguo. Nasa amin ang swerte ng pamilyang Dongfang. Ngayong araw, patay ka na. Hoy, bata. Nasa Xianren realm na ako ngayon. Lumuhod ka na at magmakaawa. Ano kung nasa Xianren realm ka? Umaasa lang kayo sa palabas na bagay. Akala mo tatakot ako. Emie. Iyan lang kaya ang kaya mong gawin. Kung hindi ka mapigilan ng Xianren realm, magiging tiyan mo na lang ako. Ngayon, siguradong mamamatay ka. Ang kasamaan ay hindi magwawagi. Ikaw ang kumatay sa tatay ko. Kahit maging tiyan mo ka man, hindi ka mawawala sa kamatayan. Hahaha. Akala mo ba ang lakas mo? May epekto pa sa akin? Tanggapin mo ang kamatayan. Hindi na ako tinatablan ng mga espada at bala. Bakit bigla kang napakaraming yabang kanina? Hindi ka na makapagsalita ngayon ba? Kung wala na ang Xianren realm na antas mo, hindi mo na masasabing makapanatili mo yon. Ang lakas mula sa iyong dugo ng esensya, siguro'y maglalaho. Meron ka bang lakas na iyon? Mukhang tama ang hinala ko. Kapag naputol ang Dragon Vein, hindi mo na lang mapapanatili ang lakas ng iyong esensya ng dugo, at baka mamatay ka dahil magulo ang enerhiya mo. Simula ngayon, ang nakatagong pamilyang Dongfang, hindi na muling iral. Tapos na.
ang ikot ng sanhi at bunga. Mula ngayon, wala nang nakatagong pamilyang Dongfang. Tatay Zio-chen, got na kami. Ay, mabait na bata. Ngayong tanghalian, bibigyan kitang may ekstra na hita ng mano. Maglaro ka na. Sino naman ang turno ngayon? Magluluto para sa mga bata. Ikaw naman ang tamad. Lagi mong sinasabing ikaw na ang turno. Pero hindi ka naman gumagawa. Kung magtatamad ka ulit ngayon. At gusto mo pa rin pumasok sa kwarto namin. Trabaho. Gagawa na, gagawa na. Sayaw Ken, Guro, bakit ka nandito? bakit hindi ka sasalubungin? Siyempre, tinatanggap kita. Guro, ang ganda mo. Ang napakaganda mo talaga. Astig talaga. Sobrang humahanga ako sa iyo. Tigilan mo ang kalokohan. Bilang guro ko, dumating ako dahil may hihingin. Pakitulungan mo ako. Guro, sabihin mo lang. Ipadadala mo man ako sa apoy at talim, gagawin ko. Handa akong gawin yon. Ang guro ko, gusto niyang tapisin ko ang pangmundong. Huling gawain. Iyon magsilang nung anak. Guro, hindi talaga pwede to.